Isipin mong bumagsak ka ng husto sa iyong interview sa trabaho na sa huli ay masasaksak ka sa chest at magising na isa kang sikretong sandata ng gobyerno. Gumugol si Han Maro ng 5 taon sa pag-aaral para sa isang ligtas at nakakabagot na trabaho bilang isang kawani ng gobyerno para lamang magkaroon ng matatag na buhay. Ngunit sa halip na magsumite ng mga papeles, siya ay pinatay ng isang nilalang mula sa isang bangungot at tinawag sa isang sikretong digmaan laban sa mga demonyo. Iniisip ng lahat na siya ang pinakamahinang recruit, ngunit mayroon siyang isang nakakatakot na sikretong kakayahan. Hindi lang niya basta-basta hinuhuli ang mga halimaw. Literal niya silang nilalamon para nakawin ang kanilang mga kapangyarihan, kaya siya ang naging sukdulang mandaragit. Pero bago siya naging mangangge ng halimaw, balikan natin kung saan nagsimula ang sakuna na ito. Bumukas tayo sa isang karatula ng restricted area na tuluyang nababalot ng makapal at nakakatakot na dilaw na hamog. Hindi ito ang uri ng lugar na pupuntahan mo para sa isang casual na paglalakad. Sa mas malayo pa, isang abandonadong campsite ang nababalot din ng dilaw na usok. Mukhang nagmamadaling umalis ang sinumang nagcamping dito. Isang lalaking nakasuot ng pulang jacket ang nakalugmok sa lupa, nanginginig at puno ng dugo. Sa likuran niya, ang kanyang mga kaibigan ay nakahiga ng hindi gumagalaw sa lupa. Ang bilis lang ng lahat mula 0 hanggang 100. Talagang nawawala sa sarili ang lalaki, umiiyak at sumisigaw tungkol sa kung anong bagay sa dilaw na alikabok. Anuman ang nakita niya ay tuluyan siyang naparalisa sa takot. Isang malaki at madilim na anino ang bumungad sa kanya mula sa hamog na parang isang bangungot. Nakatitig siya sa kanyang likuran, at alam niya iyon. Pagkatapos ay nakakita tayo ng isang malaki at may bahid ng dugong talam na may mga kampana na nakasabit sa hawakan papasok sa frame. Alam mo lang na ang mga kampana na iyon ay hindi para sa dekorasyon. Ang mga kampana ay tumutunog ng may nakakakilabot na tunog habang itinataas ang sandata. Ito ang huling bagay na gugustuhin mong marinig kapag nakulong ka sa gitna ng kawalan. Inabot ng lalaki ang nanginginig na kamay, desperadong nagmamakaawa para sa tulong. Literal na nagmamakaawa ang kawawang lalaki para sa kanyang buhay, ngunit walang sinuman sa paligid ang magliligtas sa kanya. Mula sa isang mataas na anggulo, nakita natin siyang sinusubukang gumapang palayo sa makapal na hamog, ngunit isang napakalaking anino ang bumababa na sa kanya at wala na siyang matatakbuhan. Isang duguan na kamay ang umabot pataas at dumulas pababa sa screen, na nag-iwan ng mahaba at nakakapangilabot na guhit. Oo, sa tingin ko ay ligtas na sabihin na hindi naging maganda ang mga bagay para sa kanya. Ang kanyang katawan ay marahas na hinayla papunta sa makapal na palumpong ng isang hindi nakikitang puwersa. Kung ano man ang naroon ay tiyak na gutom, at ito ay simula pa lamang. Ang lalaki ay nakahandusay na patay o walang malay, ang kanyang mukha ay duguan. Sa itaas niya, isang speech bubble ang nagsasabi kung gaano kaawa, na nagpapakita kung gaano kalamag ang dugo ng mamamatay tao na ito. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga taong nakauniporme ng dilaw, na nakatingin sa katawan. Nagtataka ang babaeng may mahabang itim na buhok kung bakit pa siya pumasok sa isang restricted area. Nakatayo ang team sa tabi ng biktima, at sinabing kailangan nilang maghain ng formal na ulat. Base sa mga bakas ng paa, napagtanto nilang may kinakaharap silang napakalaking bagay. Mukhang naiinis ang babaeng may itim na buhok sa sitwasyon. Nagrereklamo siya na kung malaki ang bakas, tiyak na kakailanganin nilang mag-overtime. Nakatitig ang grupo sa malalim na kagubatan habang patuloy na umiikot ang dilaw na hamog. Nararamdaman nilang may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ang babaeng may itim na buhok ay pumwesto sa isang labanan, mukhang handa na sa isang laban. Hindi na siya nagbibiro. Humugot siya ng isang espesyal na kutsilyo na may hawakan na may tip, hawak ito ng may pagsasanay. Malinaw na hindi ito ang unang beses na nangaso siya ng mga halimaw. Walang pag-aalinlangan, hiniwa niya ang sarili niyang palad gamit ang talam. Sana alam niya ang ginagawa niya dahil mukhang masakit iyon. Hinayla niya ang kutsilyo sa kanyang balat, hinayaan ang dugo na dumaloy ng malaya. Anuman ang kanyang inihahanda ay nangangailangan ng isang seryosong sakripisyo. Habang dumadaloy ang kanyang dugo, nagsimulang umitim ang kanyang kamay at ang mga ugat ay lumalabas ng hindi natural. Isa itong uri ng supernatural power activation. Umikinang ang kanyang mga mata ng nakakatakot na pula habang umuungol siya sa sakit ng pagbabagong anyo.
May natatamaan siyang isang bagay na talagang mapanganib. Itinuro ng kanyang kasamahan sa koponan ang alikabok at sumigaw kay Officer Kang na nandito na ito. Isang napakalaking anino ang sumusugod sa kanila. Isang higanting maitim na halimaw ang sumugod sa usok ng may nakakatakot na bilis. Mas malaki ang bagay na ito kaysa sa inaasahan ko. Tinitigan ito ni Officer Kang gamit ang mga nagniningning na mata, at sinabihan lang sila na kakayanin niya ito. Napakalakas ng enerhiya ng pangunahing tauhan. Naninindigan siya laban sa matayog na halimaw, hawak ang isang napakalaking espada na halos kasing laki niya. Isa itong epikong laban. Nakikita natin ang likod ng kanyang jacket, ang espesyal na Yellow Dust Task Force ng Ministry of Environment. Sino ang mag-aakala na ang EPA ay mayroong ganito kalakas na dibisyon? Ang eksena ay lumilipat sa isang makinis at modernong skyscraper sa gitna ng lungsod. Mabilis na tayong lilipat mula sa pangangaso ng halimaw patungo sa buhay korporasyon. Isang karatula sa dingding ang nakaturo patungo sa silid ng panayam para sa mga empleyado ng gobyerno sa Seoul City Level 9. Mukhang may isang taong magkakaroon ng napaka-stressful na araw. Puno ang pasilyo ng mga kinakabahang aplikante na nakasuot ng suit, lahat ay naghihintay ng kanilang turno. Tawag ng boses sa intercom, aplikante numero 12. Sa banyo, may isang boses na umuungol na parang mamamatay na sila. Malinaw na may isang taong nakakaranas ng pressure. Nakita natin ang isang binata, si Han Maro, na nakadapa sa inidoro at inatake ng matinding panic attack. Gusto na lang niyang umuwi at umiwas sa interview. Nakatayo siya sa harap ng salamin, hawak ang kanyang chest habang ang kanyang puso ay mabilis na kumakabog. Sa tingin niya ay sinusubukan siyang patayin ng kanyang puso at, oo, lahat tayo ay naranasan na iyon. Desperado siyang nagwisik ng malamig na tubig sa kanyang mukha para subukang makawala mula rito. Ginagawa niya ang lahat para pigilan ito, ngunit nahihirapan siya. Tinitingnan niya ang kanyang refleksyon, mukhang pagod at miserable. Mukhang hindi nakatulog ng ilang linggo ang kawawang lalaki. Napatitig siya sa lababo habang umaagos ang tubig, napagtanto niyang wala siya sa kondisyon para pumasok doon. Naisip niya sa sarili na hindi ito gagana. Kumuha siya ng isang bote ng mga tableta, iniisip na uminom ng dagdag na dosis para lang kumalma ang kanyang mga nerbiyos. Medyo madilim na. Pinigilan niya ang sarili, tiningnan ang bote ng may nag-aalangan na ekspresyon. Alam niyang hindi niya basta-basta kayang gamutin ang bawat problema. Bigla, isang maliit na ibon ang dumapo sa isang sanga sa labas lamang ng bintana. Parang mapayapa ang sandali, pero parang may kakaiba. Diretso siyang tiningnan ng ibon ng may katakot-takot at parang tao na intensidad. Siyempre, nalilito si Maro kung bakit siya tinatitigan ng Maya. Ibinuka pa nga ng ibon ang bibig nito at tinanong kung ano ang tinitingnan nito, at tinawag siyang punk. Pasensya na, nagsalita ba ang ibong iyon? Nakatayo roon si Maro na gulat, napagtanto niyang opisyal na siyang nawala sa sarili. Sumigaw siya na nabali ang utak niya. Iniisip na sa wakas ay nabali na ang utak niya. Sa isang TV malapit, iniulat ng balita ang tungkol sa 4 na taong nawawala habang nagkakamping sa Ganboa Island. Parang pamilyar yun, di ba? Nasa locker room ngayon si Maro, inuulit-ulit na kaya niya itong gawin na parang isang mantra. Sinusubukan niyang pakalmehin ang sarili para sa pinakamalaking sandali ng kanyang buhay. Lumabas ang intro text na nagpapakilala kay Han Maro, isang 29 na taong gulang na kamukha ng isang tipikal na batang nasa stress. Tumingin siya sa ibaba ng may malungkot na ekspresyon, na tinatawag ang kanyang sarili na isang ordinaryong binata na naninirahan sa South Korea. Nakikita natin ang isang flashback sa kanyang pagtatapos, kung saan siya ay puno ng pag-asa bago pa man dumating ang realidad ng merkado ng trabaho. Tulad ng iba, nahirapan siyang mahanap ang kanyang lugar. Isiniwalat niya na 5 taon na siyang nag-aaral para sa level 9 na pagsusulit, at 4 na beses na bumagsak. Ngunit sa wakas, nakarating din siya sa yugto ng interview. Binuksan ng receptionist ang pinto at tinawag ang aplikante na numero 35, si Han Maro. Ito na, ang sandali ng katotohanan. Tumalon siya ng may labis na enerhiya, sumisigaw na nandito siya. Mukhang kakaiba ang lalaking nakaupo sa tabi niya. Napangiwi siya at sinabi sa sarili na sa pagkakataong ito, siguradong papasa siya. Isinasapanganib niya ang lahat ngayon.
Pumasok siya sa silid ng interview na kasing tigas ng tabla, parang robot. Naisip niya sa sarili na gawin na lang ito, ngunit halos hindi nakikisama ang kanyang katawan. Nakaupo ang tagapanayam doon na nakahalukip-kap ang mga kamay, ang liwanag na tumatagos sa kanyang salamin ay parang isang huling boss. Napaka-tense ng kapaligiran. Huminga ng malalim si Morrow habang naghahanda siyang sagutin ang unang tanong. Halos makikita mo ang pawis na tumutulo sa kanya. Itinanong ng tagapanayam ang klasikong tanong kung bakit siya nag-apply para maging isang kawani ng gobyerno. Isa itong patibong kung mayroon na akong narinig. Ibinigay ni Moorer ang sagot sa aklat-aralin, na sinasabing gusto niyang mag-ambag sa komunidad. Nagiging ligtas muna siya sa ngayon. Sa isip niya, iniisip niya na ang tunay na dahilan ay isang matatag na buhay at isang matatag na sweldo. Hindi ko talaga siya masisisi sa paghahangad ng seguridad. Susunod na tanong. Ano ang gagawin niya kung uutusan siya ng kanyang superior na gumawa ng isang bagay na hindi etikal? Dito talaga nila sinusubukang lokohin ka. Sabi niya hahanap siya ng solusyon habang nagiging flexible, pero sa lublob niya ay iniisip niyang babole-wale na lang niya ito para maiwasan ang gulo. Talagang tapat ka, Morrow. Nagsulat ang tagapanayam ng ilang tala at nagtanong tungkol sa kanyang mga interpersonal na relasyon. Nagsimulang manggunat ang mukha ni Morrow. Naaalala niya kung paano nagbubulungan ang mga kaklase niya tungkol sa pagkakaroon niya ng adult ADHD sa likod niya. Ang mga relasyon ay palaging isang bangungot para sa kanya. Nagsisinungaling siya ng buong tapang, tumatawa at sinasabing mayroon siyang magandang relasyon sa lahat. Nakakatawa ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang mga iniisip at sinasabi. Tumangala ang tagapanayam na may labis na nalilitong pagpapatawad at napagtanto ni Morrow na maaaring nagkamali siya. Sumigaw siya na nagkamali siya ng pagsasalita at namula ang mukha. Paraan para manatiling kalmado sa ilalim ng pressure, kaibigan. Lumapit ang tagapanayam sa huling tanong. Ano ang pinakamahirap na sandali sa buhay mo at paano mo ito nalampasan? Nawalan ng malay si Morrow, nauutol na parang walang pumasok na mahirap na tanong sa isip niya. Iyon na marahil ang pinakamasamang posibleng sagot. Sa lublob niya, sumisigaw siya na ang pinakamahirap na sandali ay ngayon. Nababaliw na siya sa harap ng mga taong ito. Sinabihan siya ng tagapanayam na kumalma lang at subukang suriin ang kanyang mga kasanayan sa paglutas ng problema. Binibigyan pa talaga nila siya ng pangalawang pagkakataon dito. Napakamot ng ulo si Morrow at nagsimulang magkwento mula sa kanyang pagkabata tungkol sa pagpunta sa mga bundok. May hinahanap talaga siya rito. Binanggit niya ang pagpunta sa mga bundok kasama ang kanyang ama, at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang madilim na alaala ang nagsisimulang lumitaw muli, ngunit may ibang plano ang tadhana. Nakita namin ang isang sulyap ng isang batang Morrow na nakatayo sa dilaw na hamog, nakatingin sa isang malabong figure. Nagiging nakakatakot na ito. Mas malinaw na naaalala ko ang mga alaala. Isang nakakatakot at maraming mata na nilalang na nakaharap sa pulang kalangitan. Namutla ang mukha ni Morrow nang sabay-sabay na tumama sa kanya ang trauma. Mga pangitain ng nakakatakot at nakatitig na mga mata sa mga itim na galami ang pumupuno sa kanyang isipan. Nagkakaroon siya ng isang buong flashback sa kalagitnaan ng panayam. Ang anino ng halimaw na may maraming mata ay tumataas sa lahat ng nasa kanyang alaala. Ito ay higit pa sa isang mapaghamong sandali lamang. Nakita namin ang isang batang Morrow na puno ng dugo, nakatayong tulala. Malinaw na dumaan ang kawawang bata sa isang kakilakilabot na bagay. Sa realidad, nanlalaki ang mga mata ni Morrow at nababalot ng takot. Nagha-hyperventilate siya at tuluyang nawalan ng malay sa kwarto. Natambo siya patalikod, ang kanyang upuan ay bumagsak sa sahig. Malamang ay nagtataka ang mga tagapanayam kung ano ba talaga ang nangyayari. Nagsisimulang lumabo at maglaho ang paningin ni Morrow habang nawalan siya ng malay. Isa itong malaking sakuna. Lahat ay nawawala sa pokus habang nakatitig siya sa mga ilaw sa kisame. Wala na siyang malay ngayon. Halos pumuti na ang screen. Opisyal nang umalis si Morrow sa gusali na parang nasa isip niya. Sumugod ang tagapanayam para saluhin siya, at tinanong kung si Mr. Ayos lang si Han Morrow. Masasabi nating hindi siya papasa sa pagkakataong ito. Gumawa ng mukha si Morrow na parang mauubusan na ng pananghalian. Talagang samuka siya sa kalagitnaan ng pinakamahalagang panayam sa buhay niya. Lumipat ang eksena sa labas ng isang sira-sirang gusali.
Sabi lang ng voiceover ni Maro, na-scam niya ito. Pagmamaliit ng taon bumalik na siya sa kanyang maliit at magulong kwarto, nakahiga ng nakadapa sa kanyang kama. Pinag-iisipan niya kung kaya pa ba niyang mamuhay ng normal bilang matanda sa puntong ito. Nagsimula siyang umiyak sa kanyang unan, iniiyakan ang kanyang kawalan ng trabaho, kasintahan, o kahit mga kaibigan. Nasa ilalim na siya ng hirap. Biglang nagulat siya nang may malakas na kalabog sa pinto. Tumingin siya, iniisip kung sino ang posibleng bumibisita sa kanya. Sumangilap siya sa pinto nang may kinakabahang ekspresyon. Kung sino man ang nasa labas ay mapilit. Nakatayo roon ang kanyang ina na parang multo, nagtatanong kung bakit hindi niya kinuha ang kanyang telepono. Nakakatakot ang itsura niya kapag galit. Sumulyap siya sa kanya nang may matinding titig. Mukhang mas gugustuhin ni Maro na harapin muli ang halimaw na maraming mata. Pumasok ang kanyang ina sa kwarto, at ipinakitang may dala itong mga ulam para sa kanya. Sabi niya aalis na siya agad, na nakaginhawa para kay Maro. Iniabot niya sa kanya ang isang supot na puno ng mga lalagyan. Inamin ni Maro na kailangan niya talaga ng pagkain, kaya panalo siya rito. Tuwang-tuwa siya, hinihingal na parang tuta at umaasang may karne sa supot. Halatang gutom na gutom ang lalaki. Kimchi at nilagang beans pala ang kinakain niya. Hindi masukat ang kanyang pagkadismaya at nasira ang kanyang araw. Tumingin ang kanyang ina sa paligid ng kanyang silid na may mapanghusgang ekspresyon. Talagang hindi siya humanga sa kanyang paglilinis ng bahay. Nakikita namin ang malapitan na larawan ng basura, mga walang laman na tasa ng ramen at mga lata ng beer kung saan-saan. Oo, medyo malungkot ang sitwasyong ito. Huminga siya ng malalim at sinimulang linisin ang kalat, nagreklamo tungkol sa kalagayan ng kwarto nito. Sinubukan siyang pigilan ni Maro, sinasabihan siyang iwan ito at liwinisin niya ito mamaya, pero alam nating lahat na kasinungalingan iyon. Habang naglilinis siya, tinanong niya ang kinatatakutang tanong, nga pala, kumusta ang naging panayam? Natigilan si Maro na parang USA sa mga headlight. Nakatayo siya roon ng tahimik, pinagpapawisan ng husto. Walang paraan para sabihin niya sa kanya ang tunay na nangyari. Naiisip niya ang sarili na inaamin na samuka siya sa mukha ng nag-i-interview. Oo, siguradong magiging maayos iyon. Nakatitig lang siya sa kanya ng may blankong ekspresyon, hindi mahanap ang tamang mga salita. Nakakabingi ang katahimikan. Ipinagpalagay ng kanyang ina ang pinakamasama at sinabing mas pagbubutihin niya ang susunod. Napasigaw si Maro nang may pagkadismaya na malamang ay ikinatakot ng mga kapitbahay. Naiinis pa rin siya, pero abala na ang kanyang ina sa pag-aayos. Sanay na siya sa mga pag-aalburuto nito. Iniabot niya sa kanya ang isang brown envelope, sa hula niya ay wala na siyang allowance money. Palagi siyang nauuna ng isang hakbang. Namula si Maro, nahihiya pa rin dahil tumatanggap pa rin siya ng pera mula sa kanyang ina sa edad niya. Sinasabi niyang kaya niyang magtrabaho ng part-time. Sinabihan niya siyang kunin na lang ito habang nag-aalok siya. Hindi niya tinatanggap ang hindi bilang sagot. Sa wakas ay tinanggap niya ang pera, nagpasalamat dito nang may natatawang tingin. Mahirap itong lunukan dahil sa kanyang pagmamataas. Binanggit niya ang isang manghuhula na tila may mga bagay na tama tungkol sa kanyang panayam. Mukhang interesado si Maro kahit na ganoon siya. Binigyan niya ito ng seryosong tingin na nagpapansin sa kanya. Hindi lang ito basta-basta mungkahi. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang bumisita sa mga bundok. Naiintindihan naman niyang nalilito siya sa ganitong biglaang kahilingan. Ang eksena ay lumipat sa isang magandang bayan sa baybayin na may abalang daungan. Mukhang sinunod talaga ni Maro ang payo niya. Nakatayo siya sa pantalan, nagiinat at nakatingin sa tubig. Malinaw na hindi siya masaya sa pagbabalik sa kanyang bayan. Bumuntong hininga siya, inaamin na ayaw niya talagang bumalik dito. Siguro mabigat ang mga alaalang nauugnay sa lugar na ito. Naglalakad siya sa bayan dala ang isang backpack, patungo sa mga bundok. Isa na siyang lalaking may misyon ngayon. Naaalala niya ang pagpapaliwanag ng kanyang ina na tinanong nito ang isang sikat na shaman tungkol sa kanyang sitwasyon sa trabaho. Isa itong napakataas na antas ng pagpapayo sa karera. Sinabi sa kanya ng shaman na ang dahilan ng kanyang paghihirap ay hindi ADHD o panic disorder. Ito ay isang bagay na mas espiritual. Iniisip ni Maro ang kanyang ama, na umalis ng bahay 20 taon na ang nakalilipas at hindi na bumalik. Matagal na panahon na wala na siya.
Ayon sa shaman, namatay ang tatay niya sa bundok na iyon, at ang espiritu niya ngayon ang humaharang sa daanan ni Morrow. Ang dami niyan para ibigay sa isang lalaki. Sinabihan siya na kailangan niyang magbuhos ng alak at pakalmihin ang espiritu ng tatay niya para makapasa sa pagsusulit. Hinahabol ni Morrow ang hininga habang naglalakad paakyat sa daan. Sa wakas ay narating niya ang isang luma at abandonadong bahay at sinabing natagpuan niya ito. Ito marahil ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Binuksan niya ang malangit-ngit na asul na gate at pumasok sa natatakpang bakuran. Mukhang nakalimutan na ng panahon ang lugar. Tumingin siya sa paligid ng may malungkot na ekspresyon, bumabalik ang mga alaala. Maraming dapat abangan pagkatapos ng 20 taon. Naaalala niya ang kanyang kabataan sa mismong lugar na ito. Isang pangitain ng kanyang mas batang sarili ang lumitaw sa kanyang harapan. Tumakbo ang batang si Morrow patawid sa patio, puno ng enerhiyang matagal na niyang nawala. Isa itong mapait at matamis na sandali para sa kanya. Nakatayo ang bata sa may pintuan, sumisilip sa loob. Sinusundan ni Morrow, ang matanda, ang alaala hanggang sa pasukan. Sa loob, madilim at mapanglo ang kusina. Isang anino ang nakatayo sa gitna ng silid na mukhang nakakatakot. Nakayuko ang figure, tila hindi pinapansin ng lahat. Nakakabahala talaga ang imaheng ito. Tatay niya iyon, pero mukhang maitim at baluktot ang mukha. Parang hindi ito isang masayang alaala ng pamilya. Iniabot ng batang si Morrow ang isang kamay, tinatawag ang kanyang ama. Walang ideya ang bata kung ano ang kanyang kinakaharap. Tumangala ang bata ng may nanlalaki at inosenteng mga mata. Sinasabi sa kanyang ama na siya ay nagugutom, hindi niya alam na ang kanyang ama ay isa na palang halimaw ngayon. Pinanood ni Morrow, isang nasa hustong gulang, ang eksena ng may takot. Malinaw na ang kanyang alaala ay parang isang bangungot. Lumipat ang kanyang ama, ang kanyang mukha ay ganap na nawala ng kulay maliban sa isang nakakatakot na puting ngiti. Parang pelikulang horror ito. Ang figure ay gumagawa ng tunog na parang guttural, na mas mukhang demonyo kaysa tao. Binabalikan ni Morrow ang kanyang pinakamatinding trauma. Ang halimaw ay sumigaw ng isang nakakatakot na sigaw habang tumitindi ang alaala, o si Morrow ay mukhang malapit nang magkaroon ng isa pang panic attack. Biglang naglaho ang alaala at bumalik siya sa walang laman at maaraw na silid. Mukhang gulat na gulat siya sa nakita niya. Ang kanyang anino ay nakaunat sa sahig habang nakatayo siya sa gitna ng sirang bahay. Mabibigat sa kalungkutan ang kapaligiran. Nakahawak siya sa kanyang chest, ramdam ang bigat sa kanyang baga. Napabuntong hininga siya na parang nakakasikal. Mayroon siyang pisikal na reaksyon sa pagbabalik dito. Malinaw na hindi niya nauunawaan ang anumang nangyari noong kanyang kabataan. Huminga siya ng malalim at sinusubukang kumalma. Sinabi niya sa sarili na tapusin ito ng mabilis at bumalik sa pagbaba. Kumuha siya ng berdeng bote ng alak mula sa kanyang bag. Panahon na para gawin ang sinabi sa kanya ng kanyang ina at pakalmihin ang mga espiritu. Ibinuhos niya ang alak sa isang tasa at pagkatapos ay inihain sa lupa bilang handog. Ito ay isang tradisyonal na paraan ng pagpapakita ng paggalang sa mga patay. Isinasaboy niya ang natitirang bahagi ng bote, umaasang nasa mabuting kalagayan ang kanyang ama saan man siya naruroon. Sinisikap niyang maging tapat, nananalangin din siya sa espiritu ng bundok, para lang matakpan ang lahat ng kanyang mga iniisip. Hindi siya sumusugal sa kanyang karera sa hinaharap. Binanggit niya kung paano naghirap ang kanyang ina na palakihin siyang mag-isa at humingi ng tulong sa mga espiritu na makahanap ng trabaho para sa kanya. Ang sarap talaga niyan. Binuhos niya ang pinakahuling patak, tinapos ang ritual. Nagawa na niya ang lahat ng dapat niyang gawin. Bigla na lang, may kakaibang dilaw na usok na nagsimulang umikot sa paligid. Tiyak na hindi ito bahagi ng plano. Napansin ni Morrow ang usok at nag-alala. Iniisip niya kung ano itong dilaw na usok. Nagsimula siyang magpanik, iniisip na baka may sunog sa kagubatan. Sumigaw siya ng "safety first" at nagsimulang tumakbo palayo. Ang mga salitang "safety first" ay lumalabas sa malalaki at madugong pulang letra. Nakakatakot na ito, napakabilis. Huminto si Morrow at lumingon, nalilito. Akala niya may narinig siyang inulit ang eksaktong sinabi niya. Sa gitna ng makapal na dilaw na hamog, isang madilim na anino na may mahabang sibat ang papalapit. Tiyak na hindi nag-iisa ang isang tao rito. Papalapit ang figure, ang hugis nito ay nagiging mas malinaw at mas nakakagambala.
Hindi ito isang ordinaryong tao. Nakatitig si Marv sa estranghero nang may nagtatakang ekspresyon. Pinipilit niyang i-proseso ang kanyang nakikita. Nakakita siya ng isang matalas na sibat na kawayan na dala ng isang kakaibang nilalang. Hindi ito isang halusinasyon. Isang nakakatakot na halimaw na may higanti, namamagang tiyan at hati na ulo ang lumitaw. May nakasulat na kaligtasan muna sa itaas nito. Nakakatakot ito. Kinuskos ni Morrow ang kanyang mga mata, kumbinsido na naghahalusinate lang siya ulit. Umaasa talaga siyang niloloko lang siya ng utak niya. Mukhang takot na takot siya habang patuloy na lumalapit ang halimaw. Sumigaw siya, tinatanong kung naghahalusinate na naman siya. Nandoon mismo sa bakuran ng nilalang, nakatayo ilang talampakan lamang ang layo mula sa kanya. Napakatotoo nito para sa ginhawa. Napagtanto ni Morrow na napakasama ng pakiramdam nito. Napagdesisyonan niyang mas mabuting tumakbo na lang palayo ng mabilis hanggat maaari. Ngunit nang lumingon siya kay Bolt, nakakita siya ng isang malaking tumalsik na dugo. May nataman lang. Isang madilim at walang kakulay na figure ang sumaksak kay Morrow sa chest mula sa likuran. Hindi niya man lang narinig ang kanilang pagdating. Bumagsak siya sa lupa na naliligo sa dugo, umuubo at naghahabol ng hininga. Nakasaksak ang sibat sa kanyang tiyan. Iniisip niya kung paano siya mamamatay matapos gugulin ang buong buhay niya sa pag-aaral at pagtatrabaho lamang. Nakakapanlumo ang landas na ito. Pakiramdam niya ay parang ang hirap ng buhay niya at walang sinuman ang malulungkot kung sakaling mamatay siya. Nawalan na siya ng pag-asa, malapitan ang kanyang duguan na bibig habang iniiyakan ang kanyang miserableng buhay. Naisip niya sa sarili na mahirap ang buhay, ngunit naiisip niya ang kanyang ina na nagtatrabaho ng gusto at umiinom ng mag-isa sa gabi. Napagtanto niya na tiyak na malulungkot ang kanyang ina kung wala siya. Nangingit-ngit siya, tumutulo ang dugo mula sa kanyang baba. Sumigaw siya para sa kanyang ina sa kanyang isipan, at bigla na lamang nagkaroon ng matinding pagnanais na mabuhay. Pilit siyang napaluhod, hawak ang sibat. Umungol siya na hindi pa, ayaw sumuko sa kamatayan. Tumangala siya ng may matinding determinasyon. Ang dugo ay namumula sa buong mukha. Handa na siyang lumaban. Sumigaw siya na hindi pa siya maaaring mamatay. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa tindi. Nakatanggap lang ng malaking power-up ang lalaking ito. Lumapit ang halimaw, ang malaking panga nito ay nakabuka ng malapad para ipakita ang malalaking ngipin nito. Malapit na siyang patayin nito. Nasa harap na niya ngayon ang nilalang na may unang senyales ng safety. Bangungot ang nilalang na ito. Sumugod ito pasulong, ang hati nitong ulo ay nagpapakita ng isang malaki at nakausling dila. Nasa malaking problema si Morrow dito. Nakatitig si Morrow sa nakanganga na baba ng nilalang, nanlalaki ang mga mata sa gulat. May nakikita siyang mas kakaiba sa loob. Sa lalamunan ng halimaw, nakita niya ang isang malaki at berdeng mata na nakatitig sa kanya. Nakakadiri talaga yan. Naisip niya ang mata sa bibig, lubos na nasusuklam sa anatomiya ng nilalang. Isa itong kakaibang detalye, itinumba siya ng halimaw sa lupa, at idiniin siya sa bigat nito. Hirap na hirap si Morrow sa lahat ng natitira sa kanya. Sinisigawan niya itong bumaba habang sinusubukan niyang itulak palayo ang halimaw. Nababalot siya ng dugo at dumi, pero hindi siya sumusuko. Kinagat ng halimaw ang kanyang balikat, ang mga ngipin nito ay bumaon ng malalim sa kanyang laman. Si Morrow ay sumisigaw sa matinding paghihirap. Pakiramdam ni Morrow ay nababaliw na siya sa wakas. Nagsimula siyang makarinig ng kakaiba at pilit na mga boses na nagsasabi sa kanya na kumain. Isang malabong bersyon ng kanyang ama ang lumitaw sa kanyang isipan, inuulit ang salitang, kumain. Parang may likas na ugali na kumukontrol sa kanya. Lumapit sa kanya ang figure, hinihimok siyang gumanti. Lagpas na sa limitasyon niya si Morrow. Nagsimulang magningning ang kanyang mga mata ng matingkad at nakakatakot na pula habang umuungal siya ng malakas. Hindi na siya ang kinakain. At doon nagbago ang lahat. Kinagat ni Morrow ang leeg ng halimaw, na nagbigay dito ng sarili nitong gamot. Parang hayop siyang lumalaban. Pinunit niya ang isang malaking tipak ng nilalang, at nagkalat ang dugo kahit saan. Dahil sa kanyang kumikinang na pulang mata, mas nakakatakot ang itsura ni Morrow kaysa sa halimaw ngayon. Naglalabas si Morrow ng isang sumisigaw na nakakadurog ng kaluluwa habang kumakalat ang dugo kahit saan. Parang hinihiwa-hiwalay siya mula sa loob palabas sa pagbabagong ito. Sa kaibuturan ng kanyang lalamunan,
isang nakakatakot na berdeng mata ang nakatitig pabalik sa amin. Hindi lang ito pisikal na pagbabago, parang may ibang nilalang na umuusbong. Napakalaki ng mata, na may hugis-krus na pupil at kumikinang na berdeng iris. Kumikibot ito ng may enerhiyang tiyak na hindi pang-tao. Mas lalong nag-zoom in ang kamera sa napakalaking matang iyon. Ang tindi ng titig ay sapat na para mabahiran ng bangungot ang sinuman. Bigla na lang, nasira ang paningin dahil sa isang napakalaking itim na impact o anino. Parang tuluyang napuputol ang kamalayan ni Morrow. Nakita namin ang isang pulang-pulang pangitain ng mukha ni Morrow, na mukhang walang laman at parang multo. Ang kanyang mga mata ay parang kumikinang na puting tuldok sa dagat ng pulang estetiko. Isang malaimpyernong tanawin ng magkakagrupong pulang katawan ng lumitaw. Mukhang isang literal na bundok ng mga isinumpa, na nagpapakita kung gaano nakalayo ang narating ng isip ni Morrow ngayon. Isa sa mga pulang figure, isang halimaw na may maraming braso, ay tahimik na sumisigaw. Ang kapaligiran ay puno ng kawalan ng pag-asa at purong takot. Ang halimaw ay nakatayo sa ibabaw ng tumpok ng mga bangkay habang ang dalawang berdeng mata mula kanina ay lumulutang sa pulang kalangitan sa itaas nito. Nakulong si Morrow sa isang uri ng dimensyong demonyo. Nagsimulang bumulong ang mga boses sa dilim, nagtatanong kung ano ang nangyayari at kung sino ang nagsasalita. Lubos na nalilito si Morrow, nawawala sa kawalan. Iniisip niya sa sarili na namatay siya sa huli habang inilalarawan niya ang isang metal na lasa sa kanyang bibig. Kumbinsido siyang nakatawid na siya sa kabilang panig. Biglang may biglang sumigaw, "Hoy!" Pumutol sa katahimikan. Nabigla si Morrow nang may ibang tumatawag sa kanya sa kalagitnaan ng kanyang sinasabing kamatayan. Dalawang maliwanag na ilaw ang lumitaw, parang mga matang nakadilat sa dilim. Isang boses ang nagtanong kung ano ang ginagawa niya rito dahil ito ay isang restricted area. Lumawanas ang paningin ni Morrow at nakita niya ang dalawang tao, isang lalaking naka-floral shirt at isang babaeng nakatitig sa kanya. Bumalik na siya sa totoong mundo at mukhang nakakita siya ng multo. Nakatitig siya sa kanila ng may duguan na bibig at natatarantang ekspresyon. Halos hindi siya makagawa ng naguguluhang tunog habang sinusubukan niyang i-proseso na buhay pa siya. Napabalikwas siya ng bangon, isang lumingon sa paligid at nagtataka kung saan napunta ang mga halimaw at ang dilaw na alikabok. Mukhang normal na ang kagubatan ngayon, na mas lalong nakakalito. Patuloy siyang lumingon sa paligid ng may takot, sinusubukan pa ring intindihin ang biglaang pagbabago. Hiniling sa kanya ng lalaking naka-floral shirt na ulitin ang nakita niya. Inabot ng lalaki si Morrow at hinawakan, mukhang mas seryoso kaysa sa ipinahihiwatig ng kanyang shirt. Desperado siyang makakuha ng impormasyon tungkol sa dilaw na bagay na binanggit ni Morrow. Ipinaliwanag ni Morrow na biglang lumitaw ang dilaw na alikabok mula sa kung saan at pagkatapos ay isang halimaw ang sumalakay sa kanya. Nakahawak pa rin siya sa kanyang baba na puno ng dugo, mukhang traumatiko. Sinuri niya ang kanyang tiyan, inaasahan ang isang malaking butas ngunit wala siyang nakita. Sumigaw siya na akala niya mamamatay na siya dahil inatake nito ang kanyang tiyan. Nagpalitan ng nagdududang tingin ang lalaki at babae. Hindi sila sigurado kung maniniwala ba sila sa batang ito o kung nababaliw na siya. Binanggit ng lalaking naka-floral shirt na tumigil ang demon alarm kahapon at akala niya ay sira ito. Lumalabas na mas kakaiba pala ang sitwasyon kaysa sa inaakala nila. Hindi sumagot ang lalaki habang tinitingnan niya si Morrow na nakaupo sa lupa. Napagtanto niya na maaaring si Morrow mismo ang pumatay sa demonyo. Inayos ng babae ang kanyang salamin at sinabi sa kanya na kahit na makakuha siya ng kapangyarihan mula sa dugo ng demonyo, hindi niya magagamit agad ang mga kakayahang iyon. May ibinabahagi siyang mabigat na kaalaman tungkol sa kanya. Tahimik na nakatayo ang lalaki roon, tinatanggap ang impormasyon. Mukhang sinusuri niya muli ang potensyal ni Morrow. Wala pa ring pakialam si Morrow, kaya tinanong ng lalaki kung naaalala niya ang nangyari kahapon. Talagang nabigla si Morrow sa timeline. Tinanong ni Morrow kung ano ang ibig niyang sabihin sa kahapon, na mukhang lubos na nalilito. Sa tingin niya ay ilang minuto pa lang ang lumipas. Sinimulan niyang halughugin ang kanyang telepono sa kanyang mga bulsa para tingnan ang petsa. Pinagpapawisan siya nang magsimulang sumimsam sa realisasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at nakitang 1,030 na ang oras. Sigaw niya nang may makita siyang kung ano sa screen na ikinatakot niya. Napagtanto niyang isang buong araw na siyang walang malay.
Inaatake na naman siya ng panik. Nang mapagtanto niyang nakahiga siya sa kakahuyan matapos siyang sakta ng isang halimaw. Pinanood siya ng dalawang matanda na nataranta, at napansin nilang hindi pa niya naiintindihan ang sitwasyon. Mukhang nakakagulat na kalmado sila sa katotohanang nakaligtas siya sa isang demonyo. Iwinagayway ng lalaking nakasuot ng floral shirt ang isang kamay at sinabi kay Morrow na kailangan lang niyang alamin kung ano ang nangyari, sinasabing lahat sila ay dumaan sa parehong bagay. Hinawakan ng lalaki si Morrow sa kwelyo ng kanyang punit na damit at sinimulang hilahin siya. Walang ibang magawa si Morrow kundi sundan ang misteryosong estranghero na ito. Sinabi ng lalaki nang may palihim ng ngiti na dumating siya sa tamang oras at kailangan niyang lumahok. Nadadala si Morrow sa isang malaking bagay, at wala siyang magagawa sa bagay na ito. Tinanong ni Morrow kung ano ang kanyang kinasasangkutan, na mukhang talagang malungkot. Dagdag pa ng lalaki na kailangan muna nila siyang palitan ng damit, dahil sira na ang kanyang mga damit ngayon. Ang eksena ay lumilipat sa isang tanawin sa itaas ng isang siksik ang lungsod. Ang kwento ay lumalabas mula sa kakahuyan patungo sa kabihasnan. Nasa punong himpilan kami ng Gunwale Island Dust Emergency Department. Isa itong simpleng gusali ng gobyerno, pero alam mong may mga kakaibang nangyayari sa loob. Sa loob, may nakasulat na banner, bagong empleyado, oryentasyon, espesyal na serbisyo, opisyal ng gobyerno. Mukhang nakakuha lang si Morrow ng trabahong hindi man lang niya inaplayan. Nakaupo si Morrow sa isang upuan, mukhang patay na patay sa loob. Nakasuot siya ng matingkad at nakakatawang floral na damit, malamang ay loner mula sa kasama niya. Nakaupo siya sa isang silid na puno ng mga taong nakasuot ng propesyonal na itim na suit, mukhang ang pinakamalaking sugat sa kasaysayan. Nakatitig sa kanya ang lahat, at napaka-awkward. Iniisip niya ang nangyari, habang tinitingnan ang sarili niyang refleksyon. Mula sa pagkamatay sa kabundukan, lumipat siya sa isang oryentasyon sa gobyerno ng wala pang 24 na oras. Mula sa isang mataas na anggulo, nakikita natin na puno ng mga bagong recruit ang silid. Nagtataka si Morrow kung bakit pa siya naroon. Tumingin siya sa iba pang mga recruit at napansin niyang lahat sila ay may nakakatakot na matindi o blangkong ekspresyon. Sa tingin niya ay kakaiba sila. Nagsimula siyang kumagat sa kanyang mga kuko, lubos na natatakot sa nakakatakot na kapaligiran sa silid. Talagang hindi niya nararamdaman na kabilang siya sa mga taong ito. Bigla naming narinig ang tunog ng matataas na takong habang may papalapit sa harap ng silid. Malapit nang lumitaw ang tunay na awtoridad. Isang babaeng may mahahabang pulang kuko ang naglagay ng kamay sa isang plataporma. Mukhang seryoso siya sa sinasabi niya. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Yu Yang Yuon, isang pinuno sa punong tanggapan ng Seoul. Mayroon siyang magulo at lilang buhok at mukhang kumakain siya ng mga demonyo para sa almusal. Itinaas ni Morrow ang kamay at nauutol na nagsasabing sa tingin niya ay hindi siya makakadalo sa kaganapang ito. Sinusubukan niyang tumakas bago pa lumala ang sitwasyon. Napalingon ang mga tao sa paligid niya, mukhang naiinis sa pagkagambala. Pinapawisan si Morrow, pakiramdam niya ay may nagawa siyang napakalaking pagkakamali. Ibinunyag ni Chief Yu Yang Yuon ang isang nakakagulat na balita, natanggap na siya bilang isang espesyal na opisyal. Nabigla si Morrow dahil hindi naman talaga siya nag-apply para dito. Ipinagpatuloy niya ang kanyang talumpati, ipinaliwanag na lahat ng naroon ay isang bagong recruit na nagkaroon ng mga kakayahan ng demonyo ngayong buwan. Nakapanganga si Morrow. Sinabi niya sa kanila na magtrabaho upang protektahan ang mga buhay at binalaan silang huwag sabihin sa kanilang mga pamilya o kahit kanino. Ito ay ilang seryosong lalaki na nakaitim. Binigyang diin niya na ang pagtagas ng impormasyon ay magreresulta sa parusa dahil sa paglabag sa batas ng pambansang seguridad. Opisyal na takot si Morrow. Nauutol si Morrow tungkol sa paglabag sa batas ng pambansang seguridad. Gusto lang niya ng isang matatag na trabaho bilang isang tauhan ng gobyerno, hindi isang panghabambuhay na pag-iingat sa mga sekreto ng gobyerno at pangangaso ng demonyo. Ipinaliwanag ng hepe na kapag pumasok sa iyong katawan ang dugo ng demonyo, maliit ang posibilidad na magkaroon ka ng kakayahang maging demonyo. Nagsisimula ng mapagtanto ni Morrow kung ano talaga ang nangyari sa bahay na iyon sa bundok. Naalala ni Morrow ang halimaw na kumakagat sa kanya at ang dugong kumakalat kahit saan. Tumingin siya sa ibaba, namumutla ang mukha niya sa realisasyon.
Iniisip niya kung nakagat ba siya ng halimaw. Sa wakas ay nagsisimula ng magkaintindihan ang alaala ng bangungot na iyon sa konteksto ng kanyang bagong trabaho. Patuloy na ipinaliwanag ni Chief Yu na sa kabutihang palad, ang mga demonyo ay lumilitaw lamang sa mga bundok na walang hadlang. Mukhang binibigkas niya ito mula sa isang napakasamang aklat-aralin. Nakikita natin ang isang imahe ng isang napakalaking at nakakatakot na anino ng demonyo na napapalibutan ng dilaw na alikabok. Ito ay isang paalala ng laki ng banta na kanilang kinakaharap. Ipinaliwanag niya na habang tumataas ang level ng alikabok, mas malakas ang demonyong lumilitaw. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang lalaking nagngangalang Mr. Shan Wu. Ang lalaking naka-floral shirt mula sa kakahuyan, si Shan Wu, ay nagtaas ng kamay at nagsabing oo, mukhang mas kalmado sa ganitong sitwasyon. Isiniwalat ng pinuno na nakuha ni Shan Wu ang kanyang kakayahan mula sa isang malakas na demonyong level 7. Sabi niya ay inaabangan niya ang kanyang trabaho, na malinaw na nangangahulugang malaking bagay siya. Yumuko si Shan Wu nang may paggalang at sinabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Siya ang nangungunang estudyante ng klase ng pangangaso ng demonyong ito. Pagkatapos ay humarap siya kay Maro at nagtanong kung anong kakayahan ang nakuha niya mula sa kanyang level 1 na demonyo. Ang pagbaba ng level mula 7 patungong 1 ay medyo brutal para sa kanyang ego. Napatawa si Maro ng alanganin at inamin na hindi pa rin niya alam kung ano ang kanyang kakayahan. Mukha siyang isang ganap na amateur kumpara sa lahat. Humahajijek si Sayun Wu, halatang natatawa sa kawalan ng kaalaman ni Maro. Nangangatog si Maro, na pagtanto niyang minamaliit siya ng lalaking ito dahil sa pagiging level 1 niya. Naisip ni Maro na tinuwanan lang siya ng batang ito, nanginginig ang mukha sa galit. Nagkakaroon na siya ng tunggalian sa lalaking naka-floral shirt. Sinubukan niyang tumikim at sabihin sa sarili na mas mahalaga ang pagtakas sa kakaibang lugar na ito kaysa sa kanyang pagmamataas. Good luck dyan, Maro. Biglang pumuno sa silid ang isang malakas na ungol. Napatalo ng lahat, nagtataka kung ano na ba ang nangyayari. Tiningnan ng pinuno ang kanyang tablet at inanunsyo na may isang demonyong lumitaw. Mayroon siyang nakakatakot at nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang eksena ay lumipat sa isang luntiang landas sa bundok. Mukhang mapayapa, ngunit alam na natin ngayon. Sumigaw siya na oras na para sa praktikal na pagsasanay at para magmadali silang umakyat sa bundok. Muling pinag-iisipan ni Maro ang buong buhay niya. Tumatakbo si Maro paakyat sa daan, nagrereklamo tungkol sa kakaibang mga nangyayari simula kahapon. Malamang ay parang halaya na ang mga binti niya. Hinahabol-habol niya ang hininga, mukhang malapit na siyang mawalan ng malay. Talagang wala siya sa pinakamabisang kondisyon para manghuli ng demonyo. Huminga siya, ligtas, sinusubukang panatilihin ang kanyang mantra sa kabila ng pagkapagod. Hirap siyang manatiling tuwid. Dagdag niya, una, nang makakita siya ng isang bagay na nagpahinto sa kanyang paglalakad, ang pamilyar na dilaw na usok ay nagsisimulang pumulupot sa paligid ng kanyang mga paa. Sumigaw siya, nanlalaki ang kanyang mga mata sa takot, na alikabok na naman ito. Ganito mismo ang nangyari bago siya namatay noong nakaraan. Ang makapal na dilaw na hamog ay gumugulong pababa sa bundok na parang daluyong. Mukhang mas nakakatakot pa ito kaysa dati. Sa alikabok, nakikita natin ang isang madilim na anino na nakatayo ng matangkad. May isang taong direktang humaharap sa banta. Isang babae na may maitim at mukhang tuyot na braso. Iniisip ni Maro kung maayos ba ang braso ng taong iyon, mukhang takot na takot. Lumipat ang babae, ang mukha ay puno ng dugo at ang isang mata ay kumikinang ng matingkad at malademonyo na pula. Si Kapitan Kang iyon, at ang hitsura niya ay talagang nakakatakot. Tinitigan siya ni Maro nang may gulat na tingin. Nakikita niya mismo kung ano talaga ang hitsura ng isang espesyal na opisyal sa aksyon. Sa likod niya, isang napakalaking demonyo ang sinaksak sa ulo. Tumutulo ang dugo sa sandata, at malinaw na tapos na ang halimaw. Matagumpay na nakatayo si Kapitan Kang sa harap ng nahulog na halimaw. Maliit siya kumpara sa halimaw, ngunit malinaw na siya ang pinakamapanganib na bagay sa bundok na iyon. Bumagsak si Maro sa lupa, at nabaliw. Nauutol siyang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Pinapanood ng ibang mga recruit si Kapitan Kang nang may halong pagkamangha at takot. Nagsisimula na nilang mapagtanto kung ano ang kanilang pinasok.
Kinausap ni Chief Yu ang grupo, tinatanong kung bakit sila lahat ay tensyonado. Sinabi niya sa kanila nang may malaki at nakakatakot na ngiti na sisimulan na nila ang praktikal na pagsasanay ngayon. Ipinaliwanag niya na ito ay isang Yellow Dust Level 1 Demon, ang pinakamahinang uri kahit na napakalaki nito. Kung ito ang pinakamahina, si Maru ay nasa malubhang problema. Nahati ang ulo ng halimaw, na nagpapakita ng utak nito at mga hanay ng matatalas ng ngipin. Nakakatakot talaga itong tingnan. Napansin ng pinuno na tinusok na ni Kapitan Kang ng kutsilyo ang utak ng demonyo kaya hindi ito makagalaw. Para itong isang higanti at nakakatakot na punching bag para sa mga recruit. Mukhang nababagot si Kapitan Kang, nakasando sa isang puno habang pinapanood ang mga recruit. Nagawa na niya ang mabibigat na gawain para sa kanila. Tumingin siya kay Maru nang may kakaibang tunog. Parang nakilala niya ito mula sa kung saan. Iniisip niya kung si Maru ba ang lalaking nag-iisang tumalo sa isang demonyo kahapon. Halata siyang humanga sa sinasabing kahanga-hangang gawa nito. Iniisip niya kung anong kakayahan ang taglay nito, habang nakatitig sa kanya. Pinapawisan si Maru, ramdam ang pressure ng kanyang mga titig. Sinisigawan ng hepe ang mga recruit na gamitin ang kanilang mga kakayahan para labanan ang demonyo. Mukhang sasali rin siya sa kasiyahan. Nauutol na sabi ni Maru, mukhang malapit na siyang mawalan ng malay. Sa tingin niya ay opisyal nang nababaliw ang hepe. Patitig siya sa napakalaking demonyong nakatayo sa ibabaw niya na parang isang gusali. Iniisip niya kung paano niya malalabanan iyon, mukhang ganap na maliit. Nagsisimulang maglaho ang kanyang paningin at maging asul habang nagsisimulang lumitaw ang kanyang panic disorder. Pakiramdam niya ay hinihigop na naman siya. Napabuntong hininga siya dahil sa pag-uulit muli ng kanyang panic disorder. Masakit ang kanyang chest at hindi siya makahinga. Literal na nanghihina ang kanyang katawan dahil sa stress. Nakikita natin ang isang imahe ng isang pusong mabilis na tumitibok sa isang dagat ng pula. Ang pulso ni Maru ay hindi kapanipaniwala ngayon. Ang puso ay nababalutan ng isang madilim at malagkit na sangkap at ang mga ugat ay nakaumbok. Mukhang pilit na lumalabas ang kakayahan niyang maging demonyo. Sa loob ng madilim, pula, at matubig na kawalan na ito, nakikita natin ang mga nakakatakot na paa na may kuko na naglalakad na may kasamang pagtalsik. Sa ibaba nila, si Maru ay hingal na hingal, mukhang labis na nabibigatan sa sitwasyon. Mabigat ang kanyang paghinga at mukhang pagod na pagod, ngunit ang kanyang refleksyon sa tubig ay tiyak na hindi si Maru na nakatitig pabalik. Isa itong madilim at may kuko na halimaw na naghihintay lamang ng butas. Nakikita natin ang halimaw mula sa isang mataas na anggulo, gumagapang sa pulang ibabaw ng may nakakasuklam na kagandahan. Parang hinahabol siya nito sa loob ng sarili niyang isipan. Napapikit pa rin si Maru habang nakahawak sa kanyang chest, walang kamali-mali na isang malaki at itim na kuko ang nakausli mula sa mga anino. Nandito lang siya sa likuran ko sandali. Literal na nakaabang sa kanya ang nilalang ngayon. Maitim ang buhok at napakalaking anyo nito na mas maliit pa sa kawawang si Maru. Mukha siyang napakahina habang halos nasa ibabaw niya ang halimaw na ito na puno ng bangungot, at pagkatapos, nakumpirma ang bangungot. Makikita natin ang malapitang pagtingin sa mukha ng halimaw, na nagpapakita ng mga hanay ng matatalas at talas-talas ng ngipin at isang kumikinang na dilaw na mata. Oo, sa tingin ko ay ligtas na sabihin na ang mga bagay-bagay ay magiging napakapangit. Ibinuka ng malaki ng halimaw ang bibig nito, na nagpapakita ng mga hanay ng matatalas at parang karayom ng ngipin. Bumubulong ito sa isip ni Maru, sinasabihan siyang kumain. Balik sa realidad, ang ibang mga recruit ay tumitingin-tingin sa paligid, nalilito sa kilos ni Maru. Nakatayo siya roon, bumubulong sa sarili habang ang lahat ay handang lumaban. Nagsimulang maglaway si Maru, walang ekspresyon ang kanyang mga mata. Bumubulong siya na gusto niyang kumain, parang isang literal na zombie. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata ng isang matingkad at nakakatakot na dilaw habang naglalabas siya ng isang sinaunang ungol. Sumigaw siya na gusto niyang kumain, at alam mo na ang level 1 na demonyo ay malapit nang magkaroon ng napakasamang araw. Ang mga mata ni Maru ay mukhang walang laman at madilim. Talagang wala siya sa tamang pag-iisip ngayon. Nakayuko siya, naglalaway na may madilim na aura na pumuputok sa paligid niya. Mukhang sinusubukan ng demonyo sa loob na kontrolin ang manibela.
Makikita natin ang isang nakakadiring close-up ng pangalawang napakalaking set ng ngipin na lumalabas sa loob ng kanyang bibig. Masyado na itong matindi para sa isang ehersisyo sa pagsasanay. Biglang nagising si Maru nang may humablot sa kanyang damit. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat nang mapagtanto niyang may tao sa kanyang personal na espasyo. Si Sunwoo pala, at pinagtatawanan niya si Maru. Tinanong niya kung tumatawa si Maru dahil natatakot siya habang minamaliit ang baguhan. Tumawa si Maru ng alanganin, pinupunasan ng laway at pawis sa kanyang mukha. Sinubukan niyang ipakita na parang nasasaktan lang siya pero mukhang nalilito talaga siya. Hindi humanga si Sunwoo, at tinawag niya itong kawawang baguhan. Napakataas talaga ng ego ng lalaking ito. Humiga siya palayo ng malalim, habang bumubulong na walang kwenta ang lahat. Kailangang may magpakumbaba sa lalaking ito, at mabilis. Nahawakan ni Maru ang kanyang tiyan, napagtanto na gutom na siya. Sinusubukan niyang alamin kung ang kakaibang sandaling iyon ng pagkawala ng kontrol ay minsanan lang nangyari. Nakatayo si Chief Yu sa ibabaw ng isang bato at sumigaw para sa atensyon ng lahat. Opisyal nang papasok sa mapanganib na yugto ang oryentasyon. Sinabi niya sa mga recruit na bago nila subukan ang kanilang mga kakayahan, kailangan niyang ipaliwanag ang ilang mga pangunahing kaalaman. Nagtinginan sina Maru at ang iba pa, marahil ay hinihiling na sana ay nasa ibang lugar na sila. Ipinaliwanag niya na ang makapal na dilaw na alikabok ay talagang inilalabas ng mga demonyo. Ang mas nakakatakot na bahagi, habang lumalakas ang demonyo, mas nagiging siksik ang alikabok na iyon. Sa loob ng alikabok na iyon, ang mga demonyo ay may nakakabaliw na kapangyarihang magpanumbalak ng mga alaala. Parang gumagaling sila ng kasing bilis ng iyong pananakit habang wala pa ang hamog. Humugot siya ng kutsilyo at sinabing, hindi lang iyon. Malapit na siyang magbigay ng isang napakadugong demonstrasyon kung paano gumagana ang kanilang mga kapangyarihan. Hindi natitinag, hiniwa niya ang sarili niyang kamay. Ipinaliwanag niya na nakatanggap din sila ng mga kapangyarihan ng demonyo, na siyang nagpabago sa mga patakaran para sa kanila. Ipinakita niya ang kanyang dumudugong palad at ipinaliwanag na kapag sila ay nasa alikabok, ang kanilang mga sugat ay gagaling tulad ng mga demonyo. Isa itong espada na may 2 talam sigurado. Binigyan niya sila ng nakakakilabot na babala. Kung matatamaan sila ng nakamamatay na sugat, mamamatay talaga sila. Kaya, ang paggaling ay hindi isang card para makalaya sa kulungan. Si Sunwoo ay nasa likod na mukhang ganap na nababagot. Humihikab habang nagbibigay ng impormasyong nakapagliligtas buhay. Siya talaga ang kahulugan ng masyadong astig para sa paaralan. Pinapanood ni Maru si Sunwoo, na iniisip na ang pinuno ay nagsasalita lamang tungkol sa walang kwentang impormasyon. Tapos na siya sa lecture. Nakita namin ang buong grupo na nakatayo sa field kasama ang nahuling demonyo. Napakakapal ng tensyon na kaya mong hiwain gamit ang kutsilyo ni Chief Yu. Humakbang paarap si Sono at sinabing, tingnan natin, habang naghahanda siyang ipakita sa lahat kung paano ito gagawin. Kinagat niya ng mariin ang sarili niyang labi, dahilan para damyugaw siya. Mukhang ang pananakit sa sarili ang dahilan ng mga kapangyarihang ito. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig habang nagsisimulang mag-react ang alikabok. Isa itong magandang paraan ng pagbabagong anyo na gawa sa metal. Pula at kumikinang na enerhiya ang lumabas mula sa kanyang katawan, at ang kanyang mga mata ay naging matingkad at nakakatakot na dilaw. Kumakain siya ng isang seryosong kapangyarihan. Ipinaliwanag niya na ang pagsusugat sa kanyang sarili ay nagpapahintulot sa dilaw na alikabok na tumagos sa kanyang daluyan ng dugo upang paganahin ang kapangyarihan. Parang ibang-iba na ang itsura niya ngayon. Hinigpitan niya ang kanyang mga guwantes at tinanong kung dapat na ba silang magsimula. Tinitingnan niya ang demonyo na parang warm-up lang. Nagbigay siya ng isang malakas at sumasabog na pag-atake sa ulo ng demonyo. Ang pagtama ay nagpapadala ng mga shockwave sa hangin. Naduraj ang ulo ng demonyo sa lakas ng pag-atake. Nakamasid si Kapitan Kang mula sa gilid, mukhang hindi humanga ngunit nakapokus. Bigla, nagsimulang magwala at sumigaw ang demonyo. Mukhang gulat na gulat si Kapitan Kang. Hindi ito dapat gumagalaw. Isang napakalaking bugzo ng dilaw na alikabok ang sumabog mula sa demonyo, na nagpatamba sa mga recruit. Mabilis lang na lumipad ang sesyon ng pagsasanay na ito. Isang madilim na anino ang sumisilip sa umiikot na usok. Ito ang demonyo,
at mukhang mas malaki at mas malupit ito kaysa dati. Naglalabas ito ng isang nakakatakot na ungol, na nagpapakita ng mga hanay ng matatalas at talas-talas ng ngipin. Ang mahinang demonyong ito ay nakaranas ng matinding pangalawang hangin. Matangkad ang demonyo, kumikinang na may lilang aura. Sinisigawan nito ng literal ang mga recruit, at mukhang gusto na nitong uminom ng dugo. Ibinagsak nito ang mga kamao sa lupa, na lumikha ng isang shockwave. Nakakabaliw ang kapangyarihang inilalabas nito. Talagang nawawalan na ng gana ang mga recruit, sumisigaw habang sinusubukan nilang tumakbo para sa kanilang buhay. Isa itong bangungot. Pumasok si Kapitan Kang at sinabihan si Chief Yu na huwag makialam. Gusto niyang siya mismo ang humawak nito bago pa may mapatay. Pinigilan siya ni Chief Yu, sinasabihan siyang huwag makialam. Nakakagulat na kalmado siya dahil ang mga recruit niya ay magiging pagkain ng demonyo. Nagtalo si Kapitan Kang na masyado na itong sobra para sa mga baguhan. Nag-aalala siya na baka mamatay silang lahat bago pa man sila magsimula. Malamig na sinabi ni Hepeu na walang oras para sa pagsasanay. Kung hindi nila kayang harapin ang isang halimaw sa antas na ito, mamamatay na lang sila sa larangan. Napaka-brutal na loika niyan. Ang demonyo ay sumisinghot, naghahanap ng susunod nitong target. Mukhang mabangis ito. Ipinihit nito ang ulo nito ng may nakakatakot na galaw. Ang mga ngiping iyon ay tiyak na hindi lamang pangi-istorbo. Sumugod ito pasulong ng may malakas na ungol, at nasa harapan nito si Maro. Mukhang aatakihin siya sa puso. Nanginginig si Maro, nagtataka kung bakit nakatutok sa kanya ang halimaw. Talagang hindi pa siya handa para sa ikalawang round. Sumalpok ang demonyo. Ipinasabog nito ang malalaking kuko nito sa ere ng may nakapangangilabot na bilis. Isang recruit ang lumipad sa ere, at si Kapitan King ay nakatingin ng may malungkot na ekspresyon. May isang taong tinamaan ng malakas. Nakahandusay si Maru sa lupa, hawak ang duguan niyang balikat. Umiiyak siya sa sakit, at mukhang isang malalang sugat. Nakikita natin ang malapitang larawan ng kamay ni Maru sa kanyang balikat, at ang dugo ay tumatagas sa kanyang damit. Masakit talaga ang kanyang katawan. Tumangala siya at nakita ang isa pang recruit na tumatalon sa ere sa itaas niya. Iniisip niya kung ano ang biglaang nangyayari. Lumapag ang demonyo sa harap niya, ang mga paa nito ay nakabaon sa damuhan. Literal na ilang pulgada ang layo nito. Naipit si Maro ng anino ng demonyo, para siyang isang maliit na daga na nakatitig sa isang gutom na pusa. Nakatayo sa ibabaw niya ang demonyo, ang katawan nito ay kalahating nilamon ng dilaw na alikabok. Isa itong napakagandang imahe, malapitan na larawan ng mukha ng halimaw at ng takot na mukha ni Maro. Talagang nasisiyahan ng demonyo rito. Itinaas ng demonyo ang matalas nitong kamay na may kuko. Mukhang magiging kasaysayan na si Maro. Ibinagsak nito ang kamao nito sa lupa, na siyang nagpadurog sa lupa kung saan nakatayo si Maro. Halos hindi siya nakaiwas. Sinunggaban ng demonyo ang isa pang tao at sinimulang paguntugan sila. Nakakapangilabot ang mga tunog ng pagbangga. Literal na kinakagat ng halimaw ang leeg ng isang recruit. Ang pagsasanay na ito ay naging napakatotoo. Bigla, nakakita kami ng isang pulang halimaw na parang insekto na may kumikinang na mga mata. Isa pang recruit ang nagbabagunganyo. Lumabas ang text na nagpapakilala sa kanya bilang isang gumagamit ng kakayahang demonyong alupihan. Mukhang malapit nang magwala ang lalaking ito. Sumugod siya sa demonyo ng may hindi kapanipaniwalang bilis, tumatakbo gamit ang lahat ng apat na paa na parang insekto. Nagbigay siya ng sunod-sunod na mabilis na putok sa katawan ng demonyo. Parang malabo ang galaw, sumugod ang isa pang recruit, at naghatid ng isang malakas na sipa sa ulo ng demonyo. Kinikilala ng teksto ang isang babaeng may mahabang buhok at matutulis na kuko bilang isang gumagamit ng kakayahan ng demonyong Hojo na sumasali sa pag-atake. Sumigaw ang demonyo habang ito ay sinasabog mula sa iba't ibang panig. Mukhang may pagkakataon talaga ang mga recruit. Nakatayo ang gumagamit ng Hojo sa ibabaw ng nahulog na demonyo, ipinagdiriwang ang kanilang tagumpay. Sumigaw siya na natalo nila ito at nanalo, ngunit ang ulo ng demonyo ay nagsisimula ng sumirit at tumubo muli. Hindi biro ang kapangyarihang iyon para sa pagbabagong buhay. Isang malaking tipak ng laman ang bumubukal at nagbabago sa ulo ng demonyo. Nakakadiri talagang panuurin. Umungol ang demonyo habang tumatayo ito, mukhang ganap ng gumaling.
Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mukha ng recruit. Hindi makapaniwala sina Maro at ang gumagamit ng Hojo. Sumigaw sila, nagtatanong kung paano gumaling ang sugat nito. Inabot ng demonyo ang binti ng isang recruit gamit ang malaki at kulay abong kamay nito. Sinimulan nito siyang ice-wing na parang sandata, binabasag ang lahat ng nasa daanan nito. Diretso nitong inihagis ang recruit kay Maro. Nanlaki ang mga mata ni Maro nang mapagtanto niyang malapit na siyang maging isang bowling pin na tao. Malakas na sumalpok ang recruit kay Maro, at pareho silang natamba. Nadulas sila sa lupa na parang ulap ng alikabok. Umuubo si Maro at sinusubukang bumangon muli. Umungol ang demonyo ng matagumpay. Lubos nitong pinangungunahan ang larangan ng digmaan ngayon. Hinawakan nito sa lalamunan ang kasamahan ni Maro, at itinaas ito pataas. Mukhang hindi na makahinga ang lalaki. Hinahabol ng kawawang lalaki ang sakit habang mas lalong humihigpit ang pagpisil ng demonyo. Nakamasid si Maro, pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Malapitang pagtingin sa mukha ng demonyo habang ibinubuko nito ang bibig, handa na siyang patayin. Humihingi ng tulong si Maro, sumisigaw na iligtas. Sumuko na siya sa pakikipaglaban. Bigla, may kamay na humawak sa palso ng demonyo. Mukhang may nagpa siya ng makialam. Si Shanwu pala, malakas niyang sinipa ang leeg ng demonyo, dahilan para matamba ang ulo nito. Sinuntok niya ang demonyo, dahilan para mapalaya ang recruit. Nakangising tanong niya kung sa tingin niya ay hahayaan niya itong umabot sa puntong iyon. Nakatayo roon si Shanwu habang ang kamay ay nasa bulsa, mukhang walang pakialam. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang malakas na dilaw na ilaw. Ang teksto ay nagpapakilala sa kanya bilang isang gumagamit ng kakayahan ng demonyo sa templo. Si Sunwo ay malinaw na nasa ibang antas kumpara sa ibang mga recruit. Umungol at sumugod ang demonyo sa kanya, mukhang mas galit na galit kaysa dati. Malapit nang maging isang tunay na laban ito. Nanindigan lang si Sumo habang sumusugod ang demonyo. Mayroon siyang astig na enerhiya ng pangunahing tauhan. Kalmado niyang itinaas ang kanyang mga daliri sa kanyang bibig, mukhang magbibilad siya ng spell. Itinuro niya ang kanyang kamay sa demonyo at sinigawan na mamatay ito. Isang napakalaking alon ng presyon ang lumabas mula sa kanyang mga daliri. Literal na sumabog ang ulo ng demonyo dahil sa lakas ng hindi nakikitang pagsabog. Isang kabuoang isang shot na pagpatay. Ang demonyong walang ulo ay bumagsak sa pulang kawalan ng alikabok. Hindi talaga pinagpawisan si Xianwu. Bumagsak ang katawan ng halimaw sa lupa nang may malakas na kalabog. Naging dramatiko ang oryentasyon. Tuluyan nang bumagsak ang demonyo sa pagkakataong ito, lumapag ang katawan nito nang may malakas na tunog. Tinapakan ni Sunwo ang ulo ng demonyo para masigurong patay na ito. Ipinaliwanag niya sa mga gulat na recruit na mamamatay ang isang demonyo kung hiwain mo ang lalamunan nito para matigil ang alikabok. Isa siyang level 7 user dahil may dahilan. Nakatitig ng may pagkamangha ang ibang mga recruit. Bamulong sila na bigla na lang niya itong natanggal ng mag-isa. Bamulong si Senwo na sayang naman, dahil gusto pa niyang subukan ang ibang mga bagay. Napaka mapagmalaki niya. Sinisigawan siya ni Kapitan Kang at nagmarcha palapit. Mukhang galit na galit siya. Inakusahan niya ito na sinasadyang baliin ang kanyang kutsilyo para lang gisingin ang demonyo at subukan ang sarili. Hindi siya nagbibiro. Tiningnan lang siya ni Sunwo ng masama at humingi ng patunay. May ugali siyang hindi ako kayang hawakan. Hinawakan siya ni Kapitan Kang sa damit at hinayla palapit. Binyantaan niya na babuliin ang mga daliri nito kung gagawa ulit ito ng ganoong stunt. Sumisigaw siya sa harap nito, pero mukhang naiinip lang si Xianwu. Napaka-tense ng power dynamics dito. Bigla naming nakita ang malapitang larawan ng mga kamay na pumapalakpak. May nasisiyahan talaga sa dramang ito. Si Chief Yu pala, pumalakpak siya at sinabi kay Xianwu na para sa isang baguhan, nahawakan niya ito ng maayos. Ngunit pagkatapos ay naging seryoso ang kanyang mukha at nagdagdag ng isang misteryosong pero. Lumipat siya sa paligid at napagtanto na may nawawala, tinatanong kung nasaan sila. Si Maro pala, tumatakbo siya palayo ng kasing bilis ng kaya ng kanyang mga binti. Tumakbo siya sa mga puno, sumisigaw sa kanyang isipan na hindi siya sumali sa buhay pangangaso ng demonyong ito. Tumigaw siya na mas mabuting tumakbo na lang siya, at ang pagtakas lang ang tanging paraan para mabuhay. Opisyal na siyang isang deserter. Huminto siya para huminga, pinagpapawisan at hinihingal.
Si Morrow ay talagang nalasing, napayuko at hinihingal na parang kakatapos lang tumakbo ng marathon. Pinapawisan siya ng bala at iniisip kung ano na nga ba ang nangyari sa nakakabaliw na engkwentro ng demonyo. Malalim ang iniisip ni Kapitan Kang, binabalikan ang kaguluhan kanina sa kanyang isipan. Nakakita siya ng isang napakalaking anino na nakaharap kay Morrow, at tiyak na pinaghihinalaan niya kung ano ang itinatago ng baguhang ito. Pinagtatalunan niya ang sarili niyang mga mata, iniisip kung ang halimaw na iyon ba talaga ang nanghuhuli kay Morrow sa buong panahon. Parang hindi ito isang biglaang pag-atake, at sinusubukan niyang alamin kung bakit ganoon na lang ang pagkahumaling ng isang mababang antas na demonyo sa kanya. Nagpa siya si King na iwanan muna sa iba ang paghahanap kay Morrow sa ngayon, ngunit may iba pang bumabagabag sa kanya. Kahit na naalis na ang demonyo, ang nakakatakot na dilaw na alikabok na iyon ay nakasabit pa rin sa paligid na parang isang masamang senyales. Isang biglaang realisasyon ang tumama sa kanya na parang isang toneladang ladrillo. Matalim siyang nakatitig habang ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang mag-click sa tamang lugar sa paraang hindi niya inaasahan. Ang buong team ay nakatayo pa rin sa makapal na alikabok, mukhang nalilito sa natitirang hamog. Samantala, nakita namin si Morrow na sumisilip mula sa mga palumpong, halatang sinusubukang iwasan ang anumang hindi kanais-nais na atensyon. May nakitang kakaiba si Morrow sa gitna ng hamog, isang napakalaking gate na mukhang sinaunang panahon. Nagtataka siya kung bakit may gate dito. Ang gate ay kumikinang sa isang nakakatakot na liwanag at natatakpan ng mga kakaibang marka. Talagang hindi ito nararapat sa gitna ng isang modernong daanan sa bundok. Isang kulay abo at tuyot na kamay ang inabot mula sa gate, nakahawak sa gilid. May kung anong gustong gumapang papasok. Isang nakakatakot na demonyong parang kalansay ang lumabas sa liwanag. Ang katawan nito ay kumikinang sa dilaw na enerhiya. Nandoon talaga si Morrow, nanigas sa takot. Sumiksik siya sa mga palumpong, takot na takot. Naisip niya sa sarili na sa wakas ay nakatakas na siya, kaya bakit niya kailangang harapin ang isa pa sa mga bagay na iyon. Sumangilap siya sa mga dahon ng may takot na tingin, tinatanong kung wala na ito. Tumingin siya sa walang laman na daanan, umaasang malinis na ang baybayin. Iniisip niya kung nakaalis na ito, ngunit nakita natin ang kalansay na demonyo na nakatayo sa likuran niya, nakausli sa kanyang balikat. Walang ideya si Morrow na malapit na siyang magkaroon ng napakasamang karanasan. Nakatayo sa kakahuyan sina Officer Kang at ang hepe na may lilang buhok ng isang babaeng may mapusyaw na asul na buhok, si Yoshak, ang tumakbo papalapit sa kanila mula sa malayo. Sinisigawan niya ang mga opisyal para makuha ang kanilang atensyon, mukhang malapit na siyang matamba dahil sa pagod. Hinahabol na ni Yoshak ang hininga, nakahawak sa kanyang chest habang sumisigaw para kay Officer Kung Chana. Malinaw na nag-aalala siya tungkol sa isang agarang balita mula sa punong tanggapan. Sa wakas ay naabutan ni Yoshak ang dalawang babae at yumuko, hingal na hingal. Tiningnan siya ng hepe ng may kalmado ngunit nagtatanong na ekspresyon, nagtatanong kung ano ang pinagkakaguluhan. Habang hinihingal pa rin, ipinaliwanag ni Yoshak na tumawag lang ang opisina para sa isang malaking update. Mukhang stressed siya, namumula ang mukha niya dahil sa pagtakbo at sa balitang dala niya. Nanlaki ang mga mata ng hepe sa gulat habang pinoproseso niya ang ulat. Pamulong siya na hindi ito maaaring tama, dahil hindi pa naman sabay na lumilitaw ang mga reksyose sa iisang lugar noon. Isa itong ganap na anomalya. Mukhang talagang mabangis si Officer Kang, nanliliit ang mga mata habang lumilipat siya sa combat mode. Gusto niyang malaman kung saan eksaktong lumitaw ang bagong halimaw para mahawakan niya ito. Pagbalik sa karatula ng restricted area, isang kamay ang umabot mula sa hamog at humawak sa tuktok ng karatula. May isang taong desperadong sinusubukang iangat ang kanilang mga sarili sa makapal na dilaw na alikabok. Isang paa ang mabilis na bumaba sa damuhan habang dumadaan ang isang malabong anino. Kung sino man iyon, nagmamadali silang makatakas sa bundok. Si Han Morrow iyon, at tumatakbo siya sa dilaw na hamog na parang nakasalalay ang buhay niya rito, dahil malamang ay nakasalalay ito. Isa lamang siyang madilim na anyo laban sa malabong kakahuyan ngayon. Si Morrow ay tumatakbo ng mabilis, sumusulyap sa kanyang balikat na may hitsura ng purong takot. Makikita mo ang dugong natalsikan sa kanyang floral na damit at sa kanyang mga braso, na nagpapakita na natapos na niya ang pagpiga.
Kumikilos siya ng napakabilis, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang pinipilit ang sarili na magpatuloy. Napagtanto niya na kailangan niyang manatiling malayo sa pagitan niya at ng anumang sumusubaybay sa kanya. Malapitan ang mukha ni Morrow, at grabe, nababaliw na talaga ang lalaki. Sabay-sabay na pinagpapawisan at umiiyak. Sumisigaw siya para sa isang taong sana'y iligtas siya, takot na takot siyang mamatay ng mag-isa sa kakahuyan. Sa wakas ay naubusan na siya ng swerte dahil nataman ang paa niya sa ugat o bato habang lumilingon siya. Malapit na siyang matapan ng malakas. Malakas siyang bumagsak, at bumangga ang mukha niya sa damuhan ng may malakas na impact. Masakit siguro iyon, lalo na sa mga pinsalang dala-dala niya. Nakaluhod at nakadapa si Morrow, hinihimas ang ulo at umuungol sa sakit. Mukhang pagod na pagod siya at bigo, parang nasa dulo na siya ng kanyang buhay. Bigla niyang nakita ang isang maliit at tradisyonal na bahay sa isang clearing sa gitna ng nagbabagong hamog. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang maaaring ito ang perpektong lugar para magtago at huminga ng malalim. Tumayo siya ng mabilis at tumakbo patungo sa gusali, iniisip na maaari siyang magtago doon. Umaasa siyang ang mga pader ay magbibigay ng kahit anong uri ng proteksyon mula sa halimaw. Sumandal siya sa kahoy na dingding ng bahay, hinihingal habang sinusubukang kontrolin ang kanyang paghinga. Kinakabahan siyang lumingon sa paligid, iniisip kung ano nga ba ang nakakatakot na bagay na iyon sa kakahuyan. Sumingilap si Morrow sa sulok ng gusali, tinitingnan ang daanan na kanyang pinanggalingan para tingnan kung malinis ang baybayin. Umaasa siyang halos mawala na ang humahabol sa kanya. Ngunit paglingon niya, ang demonyong kalansay ay nakatayo roon mismo sa bakuran, nakaamba sa hamog. Nanghina ang mukha ni Morrow nang mapagtanto niyang malayo pa sa katapusan ang bangungot. Ang demonyong kalansay ay may mga kakaiba at matutulis na piraso na lumulutang sa isang bilog sa likod ng ulo nito na parang isang uri ng baluktot na halo. Lubos na nalilito si Morrow sa disenyo ng nilalang, iniisip kung ano ang mga bagay na parang dahon na iyon. Isang malapitang pagtingin sa mukha ni Morrow ang nagpapakita sa kanya ng mga pawis habang nakatitig sa gulat. Lubos siyang nalilito kung paano nagawang lumitaw ng biglaan ang halimaw nang hindi niya namamalayan. Isang anino ang bumabalot sa mukha ni Morrow habang papalapit ang halimaw, at nahuli siya ng dilaw na liwanag. Paralisado siya, pinapanood ang papalapit na banta. Biglang bumukas ang gate at lumabas ang isang matandang lola, may hawak na mangkok ng pagkain. Tumingin siya sa paligid ng maulap na patio at nagtanong kung sino ang naroon. Nakasilip ang lola sa makapal na dilaw na hamog, ikinakaway ang kanyang kamay sa ere habang nagrereklamo na halos hindi siya makakita. Wala siyang ideya na nakapasok na pala siya sa isang eksena ng pelikulang horror. Patuloy niyang ikinakaway ang kanyang kamay habang nakatayo ang kalansay na demonyo sa harap niya. Isa itong ganap na sakuna na naghihintay na mangyari, at wala siyang kaalam-alam. Nakakakita tayo ng isang nakakakilabot na close-up ng bibig ng demonyo habang bumubuka ito ng malapad, na nagpapakita ng mga hanay ng toles-toles at parang karayom ng ngipin. Handa na itong gawing merienda ang kawawang babaeng ito. Nagtatago si Morrow sa likod ng ilang kahon, pinapanood ang nangyayari ng may matinding takot. Napagtanto niyang nasa malubhang panganib ang lola at alam niyang kailangan niyang tumulong, ngunit takot pa rin siya. Natatarante siyang nag-iisip ng plano dahil alam niyang wala siyang karanasan sa pakikipaglaban o tunay na kapangyarihan. Naalala niya ang lektura ng pinuno, tayong mga nakatanggap ng kapangyarihan ng mga reksyosa, ay maaaring gumaling sa alikabok. Nanlaki ang mga mata ni Morrow nang maisip niya ito. Ang alikabok ang susi. Naisip niya sa sarili na ito na nga, sa wakas ay nakahanap na ng kaunting pag-asa sa bangungot na ito. Pagkatapos ay naalala niya ang nahuli, ngunit mag-ingat, ang isang nakamamatay na sugat ay maaari ka pa ring mapatay. Nagsisimulang manghina ang kanyang bagong tapang habang iniisip niya ang mga panganib. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang hindi mapigilan habang nakahawak sa kanyang braso. Naisip niya sa sarili na baka mamatay siya, ang kanyang likas na pagnanais na mabuhay ay nakikipaglaban sa kanyang konsensya. Sumandal siya sa pader, ang mukha ay puno ng pagdududa. Seryoso niyang pinag-iisipan na manatiling nakatago kaysa isugal ang kanyang buhay para iligtas ang isang estranghero. Nakatayo siya roon na nanginginig, sinusubukang bigyang katwiran ang kanyang kaduwagan gamit ang mantra, "Kaligtasan muna, kailangan kong mabuhay."
Samantala, muling sumigaw ang lola, iniisip kong bumibisita ang ina ni Chang-sik. Nakasilip ang lola sa hamog, walang kaalam-alam na literal na ilang pulgada na lang ang layo ng kamatayan. Isa lamang siyang normal na taong nahuli sa isang supernatural na bangungot. Ang kalansay na demonyo ay nakaharap sa kanya, ang kamay na may kuko ay nakataas at ang bibig ay nakanganga. Ginagaya nito ang kanyang mga salita sa isang nakakatakot at baluktot na pulang speech bubble, tinatanong ang ina ni Chong-sik. Nagsimulang gumalaw ang mga paa ni Maro bago pa man makahabol ang kanyang utak habang tumatakbo siya pasulong. Sinisigawan niya ang halimaw na itigil ang panggagaya sa kanya, at sa wakas ay nakakahanap na siya ng lakas ng loob. Ang malapitang pagtingin sa mga mata ni Maro ay nagpapakita ng matinding determinasyon na nagniningning sa kanyang takot. Napagdesisyonan niya na hindi niya maaaring basta na lang panuurin ang pagkamatay ng isang inosenteng tao. Matangkad at payat ang kalansay na demonyo, kitang-kita ang tadyang nito sa pamamagitan ng translucent nitong balat. Para itong literal na bangkay na naglalakad. Sa wakas ay nakita ng lola ang halimaw at bumagsak sa lupa sa matinding takot. Sumigaw siya, nagtatanong kung ano ito, at ang kanyang mundo ay nababaligtad. Ang demonyo ay nakaamba sa kanya, ang ulo nito ay kumikibot habang inuulit ito, ang ina ni Chang-sik ay parang sirang plaka. Ang bagay na ito ay mas matalino at mas malupit kaysa sa iba. Itinaas ng demonyo ang mahaba at mabutong daliri nito na may matalas na tunog. Malapit na itong maglunsad ng isang pag-atake na hindi kailanman kayang mabuhay ng kawawang babae. Ang matatalas na piraso ng bala na lumulutang sa ulo ng demonyo ay nagsimulang umikot ng mabilis. Ang mga ito ay humahasa at naga-align, handa ng paputukin na parang mga projectile. Itinuro ng demonyo ang daliri nito pasulong, inilulunsad ang mga piraso ng bala ng may malakas na ugong. Lumipad sila sa ere na parang mga nakamamatay na bala. Tumatak ang dugo kahit saan sa isang nakapangangilabot na bukal habang pinupunit ng mga piraso ang laman. Ang eksena ay isang magulong-gulo ng mga pulang tumalsik. Nakapikit ang lola, hinihintay ang katapusan. Nanginginig siya, nagtataka kung bakit wala pa siyang nararamdamang sakit sa kabila ng ingay. Lumabas na tumalon si Maro at tinanggap ang tama para sa kanya. Nakatayo siya sa ibabaw niya, dumudugo mula sa ilang mga sugat ngunit ayaw niyang mahulog. Binigyan niya siya ng nanginginig at nasasaktang ngiti at tinanong kung ayos lang siya habang tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Pag-usapan natin ang isang sandali ng pagiging bayani para sa isang baguhang level 1. Tumangala ang lola sa kanya ng may nanlalaki at lumuluhan na mga mata, napagtanto niyang malubhang nasaktan siya habang pinuprotektahan siya. Nauutol siyang napaungol sa gulat tungkol sa braso nito. Nakita natin na duguan ang braso ni Maro, napunit ang damit at napunit ang laman dahil sa mga piraso ng demonyo. Halos hindi siya nakatayo, hawak ang kanyang sugatang paa habang umaagos ang dugo. Gumilit siya ng ngipin at sinabihan itong tumakbo ng mabilis habang pinipigilan niya ang halimaw. Pipilit niyang manatili sa kanyang mga paa, nanginginig ang kanyang mga tuhod sa sakit. Nakatayo siya roon, nagdurugo, at iniisip kung gaano kawawa ang kanyang kakayahan sa level 1. Pakiramdam niya ay walang kwenta ang kanyang combat power gaya ng kanyang job resume, ngunit si Skeletal Demon ay nakatayo lamang roon, pinapanood siya ng may nakakatakot at hindi gumagalaw na mukha. Kumbinsido si Maro na mamamatay siya dahil wala siyang tunay na kapangyarihan tulad ng iba. Umiiyak ang lola kung ano ang gagawin habang si Maro ay nagmamakaawa sa isang taong mas may kasanayan na iligtas sila. Lubos na siyang sumuko sa kanyang sarili. Nagsisimulang maglaho ang paningin ni Maro habang iniisip niya na kung may sinuman ang maaaring pumunta at iligtas sila, nasa kanyang ganap na limitasyon na siya. Nahulog siya sa isang madilim at walang laman na isipan, nakahawak sa kanyang ulo at bumubulong na maligtas. Lubos siyang nadurog at takot sa katapusan. Bigla, ang napakalaking sugat sa kanyang braso ay nagsimulang pumitik at nagliyab na may kakaibang enerhiya, isang bagay sa kaibuturan niya ang tumutugon sa karanasang muntik ng mamatay. Ang mga pula at kumikinang na ugat ay nagsimulang kumalat sa kanyang leeg at mukha habang ang kanyang katawan ay sumasailalim sa isa pang pagbabago. Muling sumasakop sa kanyang isipan ang kanyang likas na hilig sa pagkain. Malapitang tingnan ang bibig ni Maro habang gumagawa siya ng tunog ng pag-utot. Ang kanyang hininga ay nakikita sa malamig na hamog.
Nawawala na ang kanyang pagkatao dahil sa dugo ng demonyo. Ang mga mata ni Morrow ay kumikinang ng maliwanag at nakakatakot na dilaw at ang kanyang mga ngipin ay naging matutulis na pangil. Mukha siyang mas mapanganib kaysa sa dapat na maging antas isa. Sumugod siya sa kalansay na demonyo ng may nakakatakot na bilis. Literal siyang lumilipad sa ere na may ungol, nakalantad ang mga ngipin. Nakatayo roon ang kalansay na demonyo, tila na bigla sa bigla ang marahas na pagbabago sa kilos nito bilang pagpuri. Samantala, si Kapitan Kang ay tumatakbo sa kakahuyan patungo sa tunog ng kaguluhan, ang kanyang mga paa ay gumagalaw ng malabo. Siya ay gumagalaw ng may hindi kapanipaniwalang bilis, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa gusali sa unahan. Alam niyang may nangyayaring mali. Sumugod siya sa hanay ng mga puno, handa ng lumaban. Hindi niya hahayaang may isa pang halimaw na mabiktima habang binabantayan niya. Huminto siya sa gilid ng patio, nanlalaki ang mga mata sa magulong tanawin sa harap niya. Natigilan si Kapitan Kang sa kinatatayuan, nanginginig ang kanyang mga kulay rosas na mata habang pinapanood ang laban. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Nakaharap ni Morrow ang kalansay na demonyo at literal na kinakagat ang isang malaking bahagi ng balikat nito. Nagkakalat ang dugo kahit saan sa isang nakapangangilabot na pulang fountain. Talagang nalilito si Kang, iniisip kung ano ang ginagawa niya. Hindi talaga iyon karaniwang pamamaraan ng pangangaso ng demonyo. Umungol si Morrow na parang mabangis na hayop habang pinupunit ang laman mula sa mukha ng halimaw. Sumuko na siya ng tuluyan sa Primal It Drive. Nagbigay siya ng sunod-sunod na brutal at mabilis na pag-atake sa ulo ng demonyo. Ang lakas ng mga pag-atake ay nagpapadala ng mga shockwave sa looban. Ang kalansay na demonyo ay napatalsik pa atros dahil sa lakas ng impact, at bumagsak sa lupa ng may malakas na kalabog. Nakatayo roon si Morrow, nababalot ng dugo ng halimaw, mukhang isang baliw. May mga anino sa kanyang mga mata, kaya mas lalo siyang nagmumukhang nakakatakot. Gumawa siya ng nakakasukang lunok habang nilulunok ang laman na kakatanggal lang niya sa demonyo. Oo, literal niyang kinakain ang kapangyarihan ng halimaw. Pinipilit ng kalansay na demonyo na bumangon muli, ang mukha nito ay isang pira-pirasong dugo at buto. Umuungol ito, pero halatang nasa bingit na ng kamatayan. Umuugoy ang demonyo, mukhang nalilito matapos ang mabangis na pag-atake ni Morrow. May napansing hindi kapanipaniwala si Kapitan Kang. Hindi binabago ng halimaw ang lugar na kinagat ni Morrow. Naguguluhan siya, nagtataka kung bakit nang mapagtanto niyang ang kakayahan ni Morrow ay maaaring maging isang ganap na tagapagpabago ng laro. Malapitang pagtingin sa matalim na mga mata ni Kang. Sinabi niya sa sarili na hindi pa ito ang oras para sa mga tanong at naghanda na tapusin ang laban. Sumugod si Kang nang may napakalaking bilis, ang kanyang katawan ay tila isang malabong galaw. Nagbigay siya ng isang malakas na umiikot na sipa na nagpabaligtad sa ulo ng demonyo. Wala na siyang pinipigilan ngayon. Inabot niya ang kanyang kamay at dinampot ang isang piraso ng kumikinang na enerhiya mula sa hangin gamit ang mahigpit na pagkakahawak. Hinawakan niya ang piraso ng enerhiya, na nagsimulang umilo at manginig ng may matinding kapangyarihan. Inihanda niya ang kanyang espesyalisadong talam, na ngayon ay humuhuni sa enerhiya. Gumagalaw siya ng may sinanay at nakamamatay na biyaya. Ang kalansay na demonyo ay nagpakawala ng isang huling, takot na sigaw. Alam nitong malapit na ang kanyang katapusan. Nagbigay si Kang ng isang mapaminsalang paalang na hiwa sa katawan ng demonyo. Napakalakas ng atake. Sinundan niya ito ng sunod-sunod na malalakas na hiwa na halos napakabilis para masundan ng mata. Malapitang pagtingin sa kanyang kumikinang na dilaw na mga mata habang itinutuon niya ang lahat ng kanyang lakas sa pangwakas na galaw. Nagbigay siya ng isang malakas na atake sa itaas na lumikha ng pagsabog ng ginintoang liwanag. Ang demonyo ay tinamaan ng maraming cross slashes ng sabay-sabay, ang katawan nito ay napunit ng enerhiya. Itinaas niya ang kanyang espada, ang talam ay tumutulo ng maitim na dugo habang tinatapos niya ang kanyang nakamamatay na sayaw. Ibinagsak niya ang espada sa isang pangwakas at malinis na hiwa na siyang nagtapos sa laban ng tuluyan. Ang ulo ng kalansay na demonyo ay nahati sa gitna, ang mga talas-talas ng ngipin nito ay nakalantad sa huling pagkakataon. Ang dalawang kalahati ng ulo ay dumulas ng magkahiwalay habang ang katawan ng demonyo ay nagsimulang matuno sa itim na usok at dilaw na alikabok. Nakatayo ng matagumpay si Kapitan Kang laban sa mga labi ng halimaw,
na mukhang isang tunay na magaling. Inahid niya ang kanyang mukha, na natalsikan ng dugo, at nagpakawala ng isang mabigat na buntong hininga. Pagod na pagod siya, ngunit tapos na ang trabaho. Ang katawan ng kalansay na demonyo ay tuluyang natunaw at naging usok, walang naiwan kundi ang alaala ng bangungot. Mula sa isang mataas na anggulo, nakikita naming magulo ang patio, ngunit lumipas na ang panganib. Si Nakang at ang lola na lang ang natitira sa larawan. Lumuhad si Kang para tulungan ang lola na makatayo, at nagtanong ng may mahinang ekspresyon kung nakakabawi na ba siya ng kanyang katinuan. Mukhang nalilito ang matandang babae, dahan-dahang nakatuon ang kanyang mga mata sa kanyang tagapagligtas. Tinanong niya kung ano ang nangyari ngayon lang, ang mga alaala ng Reksosa ay nagsisimula ng maglaho sa kanyang isipan. Binigyan siya ni Kang ng isang banayad ng ngiti at nagsinungaling na wala lang iyon, isa lamang baboy ramo na lumitaw bago tumakbo palayo. Nabanggit niya na natural na nakakalimutan ng mga ordinaryong tao ang tungkol sa Reksosa kapag nawala na ang dilaw na alikabok. Nagreklamo lang ang lola tungkol sa mga baboy ramo na sumisira na naman sa mga pananim. Pinaniguro siya ni Kang, sinabing ang mga lingkod bayan ang bahala sa lahat mula ngayon. Yumuko ang lola ng may pasasalamat at sinabihan siyang mag-ingat habang pabalik siya sa loob. Umalik si Kang sa bahay, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging seryoso at matindi muli. Nagsimula siyang maglakad papunta kay Mario, ang kanyang mga bota ay nakapulupot sa lupa na may ritmikong tunog. Tumayo siya sa tabi ni Mario, na nakaupo sa lupa na mukhang tulala at nalilito. Iniisip niya kung ano ang nangyayari sa baguhang ito. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng mga sagot. Napansin niya na ang malubhang na pinsalang braso ni Mario ay tumubo na ng tuluyan. Nagulat siya at tinanong siya kung isa lang ba talaga siyang level 1 Rakshasa ability user. Si Mario ay talagang nababaliw, sumisigaw sa kawalan habang nasa kama pa rin. Mukhang kakagising lang niya mula sa pinakamasamang bangungot sa buhay niya, pero sa totoo lang, mas nakakatakot ang realidad niya. Tiningnan niya ang kanyang telepono, at isa itong ganap na sakuna. May mensahe siya na nagsasabi sa kanya na magsimulang magtrabaho sa Special Bureau bukas ng umaga. Literal na nanginginig ang kamay niya sa stress ng mapagtanto niyang wala ng paraan para makaalis sa pangangaso ng demonyong ito. Matindi ang trauma ng oryentasyon na tumatama sa kanya, bumabalik sa kanya ang nakakatakot na halimaw na may toles-toles na ngipin at pulang-pulang balat. Mukhang gumapang ang bagay na ito mula sa isang pelikulang horror. Mas lumalala pa ang bangungot, ipinapakita ang buong laki ng nilalang habang ito ay nakaharap sa isang dagat ng pulang enerhiya. Makikita mo kung bakit takot na takot si Mario na makasama ulit sa iisang kwarto ang isa sa mga ito. Napaupo siya sa gilid ng kanyang kama, parang 10 taong gulang lang siya sa isang iglap. Umungol siya na ayaw niyang umalis, nanginginig pa rin ang katawan dahil sa pagkabigla ng insidente sa bundok. Bumalik si Mario sa kanyang kama, nakatitig sa kisame at sinusubukang kumbansihin ang sarili na kayanan niyang tumigil. Sumigaw siya na tiyak na hindi siya aalis, kahit alam nating lahat na iba ang sinasabi ng kanyang bank account. Nakahiga siya roon, sa ilalim ng asul na liwanag ng kanyang silid, ang kanyang mukha ay puno ng pakikibaka at panghihinayang. Desperado na siyang makahanap ng trabaho, pero ang Demon Slayer ay hindi eksakto kung ano ang nasa profile niya sa LinkedIn. Kung titingnan mo ng malapitan ang mga mata niya, makikita mong parang patay na siya sa loob niya sa puntong ito. Nakatitig lang siya sa kawalan, napagtanto na ang buhay niya ay naging kakaiba at mapanganib. Nagreklamo siya na mabuti pang matulog na lang ulit siya habang tinatakpan niya ng kumot ang ulo niya. Ito ang klasikong galaw kapag ang buhay mo ay gumuguho na. Magtago ka lang sa ilalim ng kumot at umasa na mawawala ito. Mula sa itaas, nakikita natin ang magulong kwarto ni Mario, ngunit may mali. Isang madilim at manipis na anino ang nagsisimulang lumitaw mula sa sahig. Mukhang hindi pa tapos ang demonyo sa isip niya sa kanya. Ang anino ay lalong lumalakas at mas lalong lamilinaw, umiikot sa kanyang kama na parang isang pisikal na presensya. Napakasama ng loob, at ang kawawang si Mario ay mahimbing na natutulog, walang kamali-mali na may nagmamasid sa kanya. Ang kanyang subconscious ay parang isang impyerno ngayon, puno ng pula, gusot na mga katawan at mga umiiyak na mukha. Nakulong siya sa isang mundo ng bangungot kung saan ang lahat ay gawa sa dugo at takot. Ang halimaw mula sa kanyang panaginip ay talagang kakatwa,
na may maraming braso at isang bibig na literal na nakabuka. Isa itong pangitain ng puro at walang halong katatakutan na malinaw na nakatali sa kanyang mga bagong kapangyarihan. Dalawang simpleng salita ang kumislap sa isang itim na screen, sinasabi sa kanya na bumalik. Parang tinatawag siya ng halimaw, ayaw siyang bumalik sa normal na buhay. Nagising si Morrow na hingal, nanlalaki ang mga mata at puno ng takot. Pawisan siya at mukhang nakaiwas lang siya sa bala, na sa isip niya ay malamang nagawa niya. Nakaupo siya roon sa dilim, nakayuko at hinihingal na parang kakatapos lang tumakbo ng marathon. Ang mabibigat na paghinga ay nagpapakita kung gaano siya kahirap sa pisikal na aspeto dahil sa mga bangungot na ito. Napatitig siya sa kanyang nanginginig na mga kamay, napagtanto na ang mga pangitaing ito ay gumugulo sa kanya simula pa noong oryentasyon, parang may dala siyang piraso ng bangungot na iyon sa loob niya ngayon. Iniisip niya kung umaga na ba nang sumikat ang unang liwanag ng araw sa kanyang silid. Nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa labas at tumingin sa bintana nang may nalilitong ekspresyon. Tumingin siya sa salamin, sinusubukang makita kung ano ang nangyayari sa mga kalapit na gusali. Madilim pa rin sa labas, pero tiyak na may nangyayari sa malayo. Sumangilaw si Morrow sa bintana, ang kanyang mukha ay naliliwanagan ng kakaibang kulay kahel na liwanag na nagmumula sa kabundukan. Mayroon siyang talagang masamang kutob tungkol dito. Literal na nagliliyab ang abut-tanaw, na may napakalaking apoy na tumutupok sa bundok Cheongye. Tinanong niya kung ano yun, nang mapagtanto niyang kumikilos na ang mga demonyo. Mukhang payapa ang lungsod sa harapan, ngunit ang napakalaking apoy na iyon ay masyadong malapit para sa ginhawa. Naisip ni Morrow sa sarili na hindi ito lalaganap hanggang dito, sinusubukang manatiling kalmado. Sa loob ng puso ng apoy, isang madilim at maskuladong anino ang nakatayo ng mataas sa gitna ng apoy. Hindi lamang ito isang sunog sa kagubatan, ito ay isang imbitasyon sa isang laban. Isa itong napakalaking demonyong magma, ang katawan nito ay gawa sa lumalamig na bato at kumikinang na lava. Naglabas ito ng isang nakakatakot na ungol na malamang ay yumunig sa bawat bintana sa lungsod. Bigla, isang babaeng may mahabang itim na buhok ang nakitang bumababa sa ere sa ibabaw mismo ng apoy. Mukhang kalmado siya sa kabila ng kaguluhan sa ilalim niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang makinang na puting liwanag habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan. Sinasabi sa atin ng etiketa na isa siyang gumagamit ng kakayahang water raksasa, na siyang eksaktong kailangan mo para sa isang halimaw na lava. Ang demonyo ay sinasabog ng tubig na may mataas na presyon, sumisitsit ang singaw habang tumatama ito sa tinunaw nitong balat. Direktang tama ito at mukhang galit na galit ang halimaw tungkol dito. Ang susunod ay isang lalaking nakasuot ng flannel shirt na gumagamit ng sarili niyang espesyal na kapangyarihan. Isa siyang gumagamit ng kakayahan na may yelong raksasa, at mukhang handa na niyang palamigan ng tuluyan ng buong bundok na ito. Ang dalawang gumagamit ng kakayahan ay nakatayo malapit sa nagyayelong halimaw, naghahabol ng hininga. Nagmamasid sila sa paligid ng nasusunog na kagubatan, tinitiyak na wala ng iba pang mga bagay na ito ang nakatago sa usok. Sigaw ng gumagamit ng tubig sa kanyang pinuno, mariing binabanggit na ang mga reksyosa ay hindi dapat lumitaw kahit sa gabi. May malaking pagbabago sa mga patakaran ng mundong ito. Sumigaw pabalik ang binatilyong leader, sinasabihan siyang mag-focus muna sa sunog. Pinapawisan siya at mukhang stressed, malamang na napagtanto niyang ang pag-atake sa gabi ay isang napakasamang senyales para sa lahat. Siyempre, nagsimulang magbitak ang yelo kasabay ng malakas na tunog. Ang demonyong magma ay kumikawala na at mukhang mas galit pa ito kaysa dati. Hinunat ng pinuno ng pangkat ang kanyang sandata, isang mukhang masamang karit na yelo na nakakabit sa isang mahabang kadena. Nagniningning ito sa malamig na enerhiya, handa ng manakit. Ipinahayag niya na hahawakan niya ito, ang kanyang mga mata ay nagiging matingkad na puti. Lumalapit siya para harapin ang halimaw habang ang iba ay nag-aasikaso ng apoy. Tumakbo siya papunta sa demonyo ng napakabilis, halos hindi nakalapag ang mga paa niya sa lupa. Malinaw na alam ng lalaking ito ang ginagawa niya, pero ibang-iba ang halimaw na ito. Bigla, isang sinag ng madilim na enerhiya ang bumangga sa tuktok ng bundok mula sa itaas. Mukhang isang orbital strike mula sa impyerno, at tiyak na hindi ito galing sa task force. Kumikinang ang mga nakakatakot na berdeng mata sa dilim habang may bumubulong na, "Dalhin mo ako."
Parang may mas malakas na bagay na humihila sa likod ng pag-atake nito. Umuungal ang Magma Demon habang umalingaw sa ere ang voice command na dalhin siya sa akin. Hindi lang basta umaatake ang bagay na ito, isa itong misyon ng pagkidnap. Ipinulupot ng pinuno ng pangkat ang kanyang cade ng yelo sa braso ng halimaw, sinusubukang pigilan ito. Pinipilit niya ang lahat ng mayroon siya, ngunit ang lakas ng demonyo ay napakalaki. Ibinato ng demonyo ang isang napakalaking kamao ng magma sa ulo ng pinuno. Isa itong galaw na may kabuuang lakas, at ang hangin sa paligid ng pag-atake ay kumikinang sa init. Ang kamao ay tumama sa lupa nang may nakabibinging impact. Nagpadala ng shockwave na malamang ay nagpatag sa bawat puno ng 100 yarda. Mukhang direktang tama ito sa pinuno ng pangkat. Tumilapon pabalik sa lupa ang pinuno, at malinaw na malaki ang pinsalang natamo niya dahil sa pagtama. Maswerte pa siyang buhay pa matapos ang ganoong kalabog. Nakalugmok siya sa lupa, dumudugo ng malakas mula sa kanyang balikat at umuubo ng alikabok. Sigaw ng kanyang kasamahan sa koponan para sa pinuno ng koponan dahil sa takot nang makita niya itong bumagsak. Mukhang takot na takot ang babae, namumutla ang mukha niya nang mapagtanto niyang ang kanilang pinakamalakas na gagamba ay nasa binilang na. Nag-iisa na lang siya ngayon laban sa Magma Beast. Ang demonyo ay kumikinang sa isang matinding dilaw na liwanag, ang magma body nito ay pumipintig habang inihahanda nito ang huling galaw nito. Para itong isang nagbabadyang bomba. Naglabas ito ng isang napakalaking haligi ng apoy na umaabot hanggang sa mga bituin. Lumalabas sa screen ang salitang bakit na nagpapahiwatig ng pagkalito ng lahat ng nanunood sa bangungot na ito. Malapitang pagtingin sa mata ng pinuno habang pinagmamasdan ang haligi ng apoy, ang kanyang mukha ay nagliwanag dahil sa liwanag. Talo na siya at tanging pagtataka lang ang naiisip niya kung bakit ito nangyayari. Ang anino ng napakalaking demonyo ay nakatayo laban sa apoy, at tila lalo itong lumalaki. May nagtanong kung lumalakas ba ito, at ang sagot ay isang nakakatakot na oo. Ang eksena ay bumalik sa punong tanggapan ng Seoul, isang makinis na skyscraper na nakatayo ng mataas sa kalagitnaan ng gabi. Alam mo naman na ang mga nakatataas ay nagwawala na ngayon. Sa loob ng control room, lahat ay gulo ng mga screen at kumikislap na ilaw. Isang boses ang nagtanong kung ano ang kasalukuyang kalagayan, at ang sagot ay tiyak na hindi maganda. Si Chief Yu, na may kakaibang lilang buhok at matalas na tingin, ang nangunguna. Mukhang stressed siya pero nakafocus, at humihingi ng update sa sitwasyon. Puno ng datos, mapa ng Korea, at tumataas na mga graph ang mga monitor. Mukhang napakalaki ng aktibidad ng mga demonyo ngayong gabi. Isang napakalaking pulang alerto ang lumabas sa screen kasama ang mga sirena. Opisyal na silang nasa isang pambansang emergency, at ang balita ay lalong lalala. Isinigaw ng isa sa mga operator ang ulat. Sabay-sabay kaming inaatake sa 20 bundok sa buong bansa. Isa itong ganap na organisadong pagsalakay. Ipinapakita sa screen na ang hitsura ng mga reksyosa ay ganap na nagbago. Hindi na sila mga random na pag-atake. Ito ay isang koordinadong atakeng estilo militar. Naaalala ni Chief Yu ang oryentasyon noong 1 linggo na ang nakalipas, kung saan nabanggit nila na imposible ang maraming sabay-sabay na pagpapakita sa parehong lugar. Opisyal nang wala ang patakarang iyan. Kinukuskus niya ang kanyang ulo sa pagkadismaya, namumula ang kanyang mga mata sa pagod. Bumulong siya sa kanyang sarili na nagsimula ang lahat ng ito 1 linggo na ang nakalipas noong OT, pero bakit? Bigla na lang, sumigaw ang isang nasasakupan na may agarang tawag mula sa sangay ng Busan. Mukhang kumalat na rin ang kaguluhan sa katimugang baybayin. Inabot ni Chief Yu ang kamay sa intercom, bahagyang nanginginig ang mga daliri. Inaasahan niya ang pinakamasama, at malapit na itong ibigay ng Busan. Tinanong niya kung ano ang problema, matatag ang boses sa kabila ng kabaliwan. Isa siyang propesyonal hanggang dulo. Sa Busan, nakakita tayo ng isang lalaking nakasuot ng matulis na suit na nakatayo sa likod ng dilaw na caution tape. Parang napakakaswal niya, tinatawag ang ate niya na parang nasa isang family reunion sila. Si Bai Myung-sik, ang branch director ng Busan. Nakatambay lang siya, nagtatanong kung kumusta na siya at kung kailan siya bibisita. Basahin mo ang nasa kwarto, pare. Wala sa mood si Chief Yu na makipaglaro. Sinasabihan niya itong dumiretso sa punto. Pagbati muna.
Mayroon siyang lungsod na dapat iligtas at wala siyang oras para sa kanyang biro. Nakakuha si Maying-sik ng isang nakakatakot at mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Sabi niya may sitwasyon sa bundok Jamjong sa Busan, parang tuwang-tuwa siya tungkol dito. Isang napakalaking, kumikinang na gininto ang tarangkahan ang lumitaw sa gitna ng umiikot na dilaw na hamog. Mukhang luma na ito at tiyak na siyang pinagmumulan ng lahat ng lokal na gulo. May mga taong nakatayo sa paligid ng gate, na literal na nagbubuga ng gininto ang enerhiya. Sabi ni Maying-sik, 3 araw nang tuloy-tuloy na bukas ang portal, na hindi pa naririnig.